1 taon. Tinatanggap ang tadhana kaya walang pangamba, tumpak ang hula ng isang tunay na immortal. Napakalakas ng loob mo, bata. Patawad po, dakilang immortal. Paraan lamang po ito para kumita ng mabubuhay. Nangangahas kang magpanggap na immortal sa harapan ko. Naisip mo ba kung ano ang magiging kahihinatnan nito? Isang hamak na mortal, nangangahas maging immortal, kalokohan. Ngayong araw, hulaan mo ang aking kapalaran. Kapag tama, palalagpasin kita. Kapag mali, walang awa. Sige, manghuhula ako, pero mayroon akong 2 patakaran. Una, ang bayad ay depende sa hula. Ikalawa, dapat magbayad muna, HMP. Sige, masusunod. Kapag hindi tumpak ang hula mo, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ano po ang nais ninyong ipahula, dakilang immortal? Hulaan mo kung gaano pa kahaba ang aking buhay. Ang bayad, 150,000 mahiwagang bato, o mga bagay na katumbas ang halaga. Bata, seryoso ka ba? Walang daya, tapat ito. Huwag ka ng maraming sinasabi, simulan mo na. Anong nangyayari? Mamamatay na ba ang immortal? Masyado yatang maliit ang hiningi ko. Bata, tapos ka na bang manghula? Nakuha ko na po, sabihin mo na. Mahirap pong sabihin. Sinabi ko nang magsalita ka. 100,000 taon. Hindi na masama. Anong ibig mong sabihin? 5, 4, 3, 2, 1. Mabilis ka palang tumakbo. Nakarating ka pa talaga dito sa ibabang mundo. Haring langit, maawa po kayo sa aking buhay. Naging mangmang lang po ako pansamantala. Itaas mo ang iyong ulo. Isa kang manghuhula. Opo, Haring Immortal. Ako nga po, kakahula ko lang sa haba ng kanyang buhay. Opo. Sabi ko na nga ba? Kung sakaling magkaroon ka ng pagkakataong makaakyat sa mundo ng mga immortal sa hinaharap, dalhin mo ang medalyong ito para hanapin ako. Masyadong matindi ang pagtaboy sa akin ng ibabang mundong ito, kaya hindi ako maaaring manatili rito ng matagal. Sayang, napakasayang talaga. Ako ang Immortal King na si Lin Xiao. Kapag nakaakyat ka na sa mundo ng mga immortal balang araw, siguraduhin mong pupunta ka sa Chonji Academy para hanapin ako. Isang Immortal King, siya ang makapangyarihang pinuno sa mundo ng mga Diyos. Ang importante, kailangan ko pa ring makatakas dito. Sandali lang po, Ginoo. May maipaglilingkod po ba ako sa inyo, Senyor? Kamangha-mangha po ang inyong kakayahang makita ang hinaharap, Ginoo. Tunay na napakatumpak at napakalupit ng inyong mga hula. Ngayong gabi, ako po ang taya. Maghahanda ako ng isang piging para sa inyo sa Dengxian Tower. Sana po ay pagbigyan nyo kami. Ganoon din po ang nais naming lahat. Ginoo, huwag na huwag nyo po itong tatanggihan. Maaari rin po kayong bumisita sa aming pamilya Chin. Mayroon kaming 100,000 aklat na makatutulong sa pagpapahusay ng inyong sining sa panghuhula. Mayroon din kaming Stargazing Tower, na tiyak na makatutulong sa inyo sa pag-analisa ng tadhana. Ibig sabihin lang niyan, gusto nila akong ikulong para sa sarili nilang pakinabang. Mga kagalang-galang na senior. Ang isang hamak na tulad ko. Anong kakulangan sa kakayahan, Ginoo, hindi nyo kailangang maging masyadong mapagpakumbaba. Gabi na rin naman po. Kaya pumunta na muna tayo sa Dengxian Tower para kumain habang nag-uusap. Hayaan na nga, dahil nakalkulo ko na pati si Immortal King Lin Xiao. At ako pa nga ang personal niyang hinarap. Pumasok na tayo sa Dengxian Tower.
Maligayang pagdating at pagbati sa inyo, City Lord Dugo, at sa inyo rin, Matandang Chin, naway magkaroon kayo ng mahabang buhay at kasaganahan. Inalkila ko ang buong ikawalong palapag ngayong araw para sa aking espesyal na panauhin. Sabihan ng kusinero na ilabas ang lahat ng kanyang pinakamahusay na talento sa pagluluto. Huwag kayong mag-alala, City Lord. Napakalawig ng kapangyarihan at koneksyon ng may-ari sa likod ng Dengxian Tower na ito, at talagang pambihira ang kanilang lakas. Ginoong Jiang, maupo po kayo. Nais ko kayong alayan ng isang tagay. Tunay na may pambihirang kakayahan at kapangyarihan si Ginoong Jiang. Humahanga po kaming lahat sa inyo. Batang Ginoong Jiang. Ha ha ha. Ginoo, ang pagsasanay sa sining ng panghuhula ay tiyak na hindi madali. Mayroon akong isang katanungan. Sana ay bigyang linaw mo ito, Ginoo. Magtanong lang po kayo, kagalang-galang. Sasabihin ko po ang lahat ng aking nalalaman. Sa aking nakikita, wala kang kahit kititing na kapangyarihan, Ginoo. Bakit ganoon? May isang bagay po kayong hindi nalalaman, mga kagalang-galang. Hindi naman sa ayaw kong magsanay at magpalakas, kundi talagang hindi ko po ito magawa. Bakit mo naman nasabi yan, Ginoo? Ang pamilya Jiang ay nabubuhay sa panghuhula sa loob ng maraming henerasyon. Ang sining ng panghuhula ay naramdaman ng batas ng langit, hindi pinahihintulutan ng langit na pakialaman ito ng pamilya Jiang. Ang kapalit ng pagsasanay ay ang habang buhay na kawalan ng kakayahang magsanay ng kultibasyon. Sa bawat henerasyon ng pamilya Jiang, iisang tao lamang ang nagsasanay sa sining ng panghuhula na pamana ng aming mga ninuno, at ngayon sa aking henerasyon, ako na lamang ang natitirang buhay sa pamilya Jiang. Bukod pa rito, tila may sumparing dama po sa aming pamilya. Ang tuluyang maputol ang aming lahi, mula nang marating ng aming sining ng panghuhula ang rurok nito. Unti-unti nang nanggaunti ang mga miyembro ng aming pamilya, at sa pagdating ng aking henerasyon, ako na lamang po ang natira. Kaya naman pala wala kang kapangyarihan, Ginoo. Napakalaki ng naging kapalit mula sa ganti ng langit. Ginoo, mayroon sana akong isang hiling sa iyo. Nais ko sanang magpahula sa iyo. Isang karangalan po na pinagkakatiwalaan ako ng pinuno ng lungsod. Kaya hindi ko po kayo matatanggihan. Ngunit mayroon po tayong matagal ng panuntunan. Kailangan mo munang magbayad para sa panghuhula. Hindi ibinubunyag ang mga lihim ng langit ng walang kapalit. Kapag nagbayad na po ang pinuno ng lungsod, agad ko pong sisimulan ang panghuhula nang walang anumang pagkaantala. Ha 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 ha. Walang problema sa mga espiritual na bato. Palihim na umalis ng lungsod ang aking anak na babae, at nag-iwan lamang ng isang sulat. Nais kong malaman kung nasaan siya ngayon, at kung siya ba ay ligtas o nasa panganib. Mangyaring magbigay ng 5,000 espiritual na bato o isang bagay na may katumbas na halaga. Ang pendant na puting jade na may ukit ng dragon ay nagkakahalaga ng 10,000 espiritual na bato. Si Dugoyo, ang anak ng City Lord, ay 18 taong gulang pa lamang pero nasa yugto na ng antas ng Yuan Ying. Sa ngayon, ako ay nakatalaga sa Zuyan Pavilion. Ngunit ang paggamit ng manggagamot sa teleportation array ay sa pahintulot ng City Lord. Medyo pilyo ang aking anak. Pasensya ka na sa kanya, Yuea. Halika rito sa tabi ng matandang ito. Yuea, bakit hindi ka pa nagbibigay galang sa iyong Uncle Jiang? City Lord, huwag naman po. Hinding-hindi po maaari. Huwag ka nang tumanggi, Guro. Ano ba ang masama kung magtawagan tayong magkapatid? Yuea, bakit nakatunganga ka pa riyan? Magandang araw po, Uncle Jiang. Guro, dito ka na muna tumuloy sa aking mansyon ng City Lord ngayong gabi. Ihahanda ko ang lahat para sa iyo. Mukhang mali ang sinasabi mo, Hall Master. Dapat ay sa aming pamilyang Chin tumuloy ang guro, doon sa kabila. Ang Guangqing Pavilion ng aming pamilyang Chin ay nasa dulo lang ng kalye. Salamat, pero hindi na kailangan. Ay nako, huwag na kayong mag-away. Bakit hindi na lang natin direktang bilhan si Uncle Jiang ng isang mansyon dito sa lungsod? Mas madali, di ba? Ang galing mo talaga, Lin Shifei. Ginagamit pa rin ba ako bilang kasangkapan? Kahit na marami silang sinabi, sa huli, hindi pa rin ako Luigi. Senior, salamat sa paggabay at pagprotekta sa akin sa buong biyahe. Napagod ka, napakalalim na ng gabi at malamig ang simoy ng hangin. Mas mabuting magpahinga ka na muna ng maaga sa iyong silid. Masyado kayong magalang, Guro. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Walang anuman, walang anuman. Isang malaking biyaya para sa akin na makapagtrabaho sa ilalim ninyo, Guro.
Ito ang tinatawag na propesyonal. Hindi lang nito nalutas ang problema. Nakakuha pa ako ng isang marangyang mansyon ng libre. Napakalaking pakinabang talaga, walang lugi. Magpapahinga na ako. Maaari ka nang umalis. Narito lang po ang inyong lingkod sa labas ng pinto. Tawagin niyo lang po ako ng malakas kung may kailangan kayo, amo. Teka, huwag kang umiyak. Iya, ano ang pangalan mo? Ang pangalan po ng inyong lingkod ay Xiao Lingdang. Munting Iya, mag-insayo ako ng aking cultivation ngayong gabi. Kung nasa labas ka ng pinto, hindi ako magiging komportable. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang Katie wala para hindi kanya parusahan. Mula ngayon, tawagin mo akong talaga po. Siyempre naman. Opo, young master. System, buksan ang profile ko. Bukas na ang panel ng system. Ayusin mo nga ang ibibigay mo sa akin. Huwag mo akong bigyan ng mga walang kwentang bagay. System, nangungupit ka ba? Noong hinanap ang kinaroroonan ni Duguyo, 3,000 spirit stone lang ang singil ng system. Pero nagbigay si Dugu Ching ng jade pendant na nagkakahalagang 10,000 spirit stone. Tapos binulsa mo lang ang lahat. Maaaring gamitin ang mga spirit stone at iba pang mga kagamitan bilang pambayad sa divination fee. Ano man ang orihinal na halaga ng gamit, walang sukli na ibabalik. At ang anumang kulang ay maaari namang direktang bayaran gamit ang spirit stones. Isa sa isa ang palitan ha. Masamang negosyante, ibalik mo ang pinaghirapan kong pera. Itong 110,000 lock points ko, hindi man lang sapat ang button nito para ma-unlock ang lucky draw function. Seryoso, magkano ba? 100 lock points bawat isang subok. Sa kasalukuyang lock points ng host, maaari kang sumubok ng 1,100 beses sa system. Subukan muna natin ang isa para pampainit. Isang chi, 3 anyo. Isang chi, 3 anyo. Subukan ulit. Masyado ka namang makapal ang mukha. Pasensya na po, mahal kong host. Wala talagang mukha ang system na ito. Hindi ako naniniwala. Isa pa. Isa pa, isa pa. Kapag sumubok pa ako ulit, tatawagin na kitang lolo. Ano pa ang silbi nitong lock points ko? Sige, mag-draw ka pa. Anong klaseng bulok na system ito? Sa bawat pag-draw mo, double ang tsansa mong manalo, hanggang sa umabot ito sa 100%. Ang event na ito ay 3 oras lang. System, ipakita mo ang tsansa kong manalo. Huwag kang mawalan ng pag-asawa, host. Nakastack na sa 100% ang tsansa mo. Siguradong mananalo ka na sa susunod na subok. Sabihin mo na, ano na naman ang patibong mo ngayon? Magtiwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Walang-wala talagang patibong dito. Kaya inaamin mo na niloloko mo lang ako noong una. Hindi naman sa ganoon. Yung tungkol sa pagkanta, talagang galing yun sa puso ko. Gusto mo ba talaga akong palakasin? Talagang gusto mo akong mamatay? Ano? Siyempre, ginagawa ko ito para mas lumakas si Master. Huwag mong isiping hindi ko alam na gusto mo lang akong mapahiya. Kabisado ko na kung ano ang tumatakbo sa utak mo. Maniwala ako sa'yo, napakatuso mo talaga. Napakasama mong matanda, talagang sinasaktan mo ako. Sige na, huwag ka nang umarte riyan. Hindi ako naniniwalang malas ako. Isa pa nga. Huwag kang mawala ng pag-asa, Master. Umabot na sa 100% ang tsansa mo. Siguradong mananalo ka na sa susunod. Pagod na ako. Sige na, hilahin mo na. Pagkatapos nito, matutulog na ako. Binabati kita, Master. 3 sunod-sunod na panalo ang nakuha mo. Hindi ako makapaniwala. Ang sagradong sining ng 8 at 9. Jackpot! Sobrang laking swerte nito. System, alam ko talagang mahal mo ako. Plano mo na naman ito, System. Ang mahalaga, nakapagpasikat muna bago tumakas.
Ikaw pala ang pilit na sumasakal kay Master Tres kanina. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Ngayon ka lang ba nakakita ng ganito kagwapong ibon? Binigyan na nga kita ng mukha, may gana ka pang galawin si Master Tres. Oh, ah. Boss, huwag na po, patawad, nagkamali ako. Kapag itinuloy mo pa yan, mamamatay na akong ibon ka. Huwag na po, huwag na, sa lagay mong iyan, banal na hayop ka ba talaga? Maaari ko bang basahin ang sarili kong kapalaran? Hindi maaaring basahin ng master ang sarili mong kapalaran. Mayroon ka lamang isang libreng pagbasa bawat araw. Walang bayad para sa unang pagkakataon. Ha, napakakuripot mo naman. System, mayroon ka bang bagay na makakapagtago ng aking kapangyarihan? At makakapagpatahimik sa aking pagsasanay? Mayroon, ang kagamitan sa pagtatago na iyon ay nagkakahalaga ng 12,500 puntos ng swerte. Ito ang saktong halaga na maaari mong makuha mula sa iyong 50,000 puntos. System, sinasadya mo ba ang presyong ito? Master, pakiusap, huwag kang gumawa ng haka-haka. Ang lahat ng ito ay nagkataon lamang. Mahal kong master, ibinigay ko na sa iyo ang pinakamababang presyo. Sinasadya mo ba talaga ang presyong ito? Master, pakiusap, huwag kang gumawa ng haka-haka. Ang lahat ng ito ay nagkataon lamang, mahal kong master. Presyong puhunan na nga to. Sige na, palit na. Binabati kita, host. Ang iyong pagsasanay sa Bajiu Zuanggang ay umabot na sa ikatlong antas ng Tufan Realm. Naka-unlock na ang pangunahing sining ng pagpapalit anyo. Sayang lang at kulang ang iyong espiritual na lakas. Tatagal lang ito ng wala pang 3 minuto. Pero sapat na yon. Young Master, nakahanda na po ang inyong almusal. Nasaan sina Ginoong Ming at Ginoong Zai? Nasa harapang bulwagan po ang dalawang ginoo at kasalukuyang nag-aalmusal. Mula ngayon, ako na ang gagawa nito. May pagkakamali po ba ang inyong abang lingkod? Hindi naman. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Young Master. Opo, Young Master. Anong tinititigan mo riyan? Napakagaspang ng ugali mo, Sisi. Naghahanap ka ba ng gulo? Gusto mo bang mamatay? Sige nga, subukan mo, Sisi. Master, dumating po si Binibining Lo. Bakit siya pumunta rito? Binibining Lo. Bakit po kayo naparito? May gusto akong itanong sa'yo. Ang kinaroroonan ko kahapon. Ikaw ba ang nagbunyag niyan sa ama ko? Oo, ako nga ang gumawa niyon. Tingin mo ba sa akin, 3 taong gulang na bata? Hindi ko alam kung anong sinabi mo sa ama ko para magtiwala siya ng lubos sa'yo. Pero walang silbi yan. Matagal ko nang nabisto ang mga laro mo. Sa totoo lang, kinalkula ko lang po talaga yon gamit ang aking sining. Hehe. Masyado kang mapilit. Ha, sige. Papatunayan ko sa'yo para manahimik ka na. Sabi mo nakakapanghula ka. Sige nga, hulaan mo ito para sa akin. Sino ang unang papasok sa pintong ito mamaya? Walang problema. Pero may patakaran po ang inyong abang lingkod. Bayad muna bago ang hula. Sulit ang ibabayad mo. Walang lokohan dito. Marami akong pera. Pero hindi mo ito basta-basta makukuha. Paano kung magkamali ang hula mo? Kayo na po ang baalang magdesisyon sa parusa ko, Binibini. Sandali lang. Ang unang papasok sa harapang bulwagan ay si Senior Giabao. Pumasok ka na, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Dali, pumasok ka na, huwag kang mangamba. Hanggat narito ako, walang sino mang makakapahamak sa iyo. Hinding-hindi dapat makalabas ang bagay na ito. At higit sa lahat, huwag mo siyang babanggain. Masyado naman kayong seryoso, Kuya Ming. Naglalaro lang naman sandali si Binibining Dugo. Mula ngayon, magturingan na tayo bilang magkapantay. Tatawagin ko kayong Kuya Ming. Kuya Zai, tila lumalampas na yata tayo sa ating limitasyon. Oo nga, hindi kami karapat dapat na tawagin mong Kuya. Ha 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 ha. Kaya naman pala, si Kuya Ming pala ang unang guro ni Binibining Dugo. At si Kuya Zai naman ang kanyang guro sa pakikipaglaban. Hi!
Noong mga panahong iyon, malubha ang sugat ko at muntik na akong mamatay. Mabuti na lamang at iniligtas ako ni Qin Xiaofeng. Para tumano ng utang na loob, naglingkod ako sa pamilyang Qin. Nahihiya ako kay Binibining Yue, kaya hindi ko na siya hahayaang tawagin pa akong guro. Kahangahangan sa murang edad ay narating na ni Binibining Dugo ang unang antas ng Nascent Soul. Talagang nakakainggit ang kanyang talento. Siyempre naman, bagamat may agwat pa siya sa talaan ng mga dakilang henyo ng mundong Chenling. Ngunit darating ang araw na malalampasan at mayayurakan din niya sila. Tito Zai, hindi naman po ako ganoon kagaling tulad ng sinasabi ninyo. Talaan ng mga dakilang henyo, hindi ba talaga alam ni Ginoong Jiang ang tungkol sa talaan ng mga dakilang henyo? Isang hamak na ordinaryong tao lamang po ako. Nagpapakapagod araw-araw para lamang mabuhay. Kaya wala na po akong oras para alamin ang mga bagay na yan. Sa bagay, hindi nga madali ang buhay ng isang ordinaryong tao. Ang talaan ng mga dakilang henyo. Ang mga kasama sa listahang iyan ay ang mga henyong nagsasanay ng hindi hihigit sa 100 taon. Pinipili rito ang nangungunang 100 mandirigma batay sa kanilang tunay na mga labanan. Si Binibining Yue ay nasa ika-36 na pwesto, nangungunang 36 sa buong mundong Tianling. Ang talaang Chen Yuan naman ay nangangailangan ng mas mababa sa antas ng Void Return, na binubuo ng 100 pinakamalalakas. At sa talaan naman ng pag-akyat, 10 tao lamang ang may pinakamalaking pag-asang umakyat at maging immortal, na mga dakilang nilalang. Kuya Ming, maaari mo ba akong bigyan ng detalyadong listahan? Gusto ko sana itong pag-aralan at basahing mabuti. Tunay na biniyayaan ng pambihirang talento si Binibining Dugo. Napakaganda ng kanyang mukha, at may pambihirang karisma. Para siyang isang diwatang bumaba mula sa langit dito sa mundong Tianling. Hahaha, masyado naman yatang pinupuri si Binibining Yue. Sa bagay, wala ka namang maipipintas kay Binibining Dugo. Kaya lang, may isang bagay na kulang sa kanya. Ano namang kulang? Ang suot ninyong damit ay hindi bagay sa inyong kagandahan. Ang damit ko. Nabalitaan nyo na ba ang tungkol sa makasaysayang kasuotang ni Xiang? Hindi pa. Iyan ang pinakamahalagang kayamanan ng Imperyong Chanyu. Napakalawak talaga ng inyong kaalaman, Kuya Ming. Tama, yun nga ang mahiwagang kasuotang ni Xiang ng Imperyong Chanyu. Ngunit libo-libong taon na ang nakalipas mula nang bumagsak ang Imperyong Chanyu. Matagal na ring nawala ang lihim na sining ng paggawa nito. Ano ba talaga yung kasuotang ni Xiang na yan? Sinabi ko na sa iyong magbasa-basa ka, ayaw mo namang makinig. Ang kasuotang ni Xiang ay hindi lamang basta ordinaryong damit. Isa rin itong natatanging musika at sayaw na nagmula pa sa Imperyong Chanyu. Ayon sa mga kwento, ang sino mang magsuot nito ay magiging mistulang diwatang bumaba mula sa kalangitan. Lalong nagpapadakila sa tindig at gilas ng isang babae, at nagbibigay ng kakaibang ningning sa kanyang kagandahan. Kaya lang, napakahirap at napakaraming proseso sa paggawa nito. Kaya naman tuluyan na itong nabaon sa limot. Ngunit mga Ginoo, yamang binanggit ko ito sa inyo. Hinding-hindi ko bibigwin si Binibining Dugo. Nakalimutan nyo na ba kung ano ang aking kakayahan? Oo nga pala. Kaya mo ngang malaman maging ang tadhana ng mga immortal. Siguradong kaya mo ring malaman ang paraan ng paggawa ng kasuotang ni Xiang. Hindi ba? Huwag kayong mag-alala, Binibini. Basta't nalaman natin kung nasaan ito. Kahit pa kailanganin kong umakyat sa bundok ng mga patalim, o tumawid sa dagat ng apoy, hahanapin at kukunin ko iyan para sa inyo. Maraming salamat po, Kiyozai. Sige na, Ginoong Jiang, simulan mo ng kalkulahin, walang magiging problema para kay Binibining Dugo. Kaya lang, may nakalimutan kayo. Bago magbasa ng tadhana si Ginoong Jiang, kailangan muna siyang bayaran. Sus! Napakaliit na bagay. Magkano ba ang kailangan? 30,000 espiritual na bato o mga bagay na kasanhalaga nito. 30,000. Wala akong ganoon karaming espiritual na bato. HMM. Sa direksyong timog kanluran ng lungsod ng Dengxian, 6,000 li sa timog kanluran ng lungsod ng Dengxian sa isang nakatagong lupain. Doon matatagpuan ang kasuotang ni Xiang ng Imperyong Chanyu. Mabuti naman kung ganoon, napakahusay. 6,000 liba kamo, bago pa maupad ang isang insenso, babalik ako agad hawak yan. Sasama na rin akong mag-usisa, kung sakaling magbago ang sitwasyon. Ano ba ang karaniwang hilig gawin ni Binibining Dugo? Karaniwan, bukod sa pagsasanay, mahilig lang siyang mamasyal sa bayan. Mang-asar na mga pasaway na anak ng mga mayayaman. Magparusa sa masama, tumulong sa mabuti, at kung minsan ay magliyas sa bahay. Napakasaya naman pala ng buhay ni Binibining Dugo. Kapag may oras ka, isama mo naman ako para makita ko ang labas. Walang problema, iwan mo sa aking mga kamay yan. Ha ha ha. Binibini, hindi na bigo ang inyong lingkod na si Zai sa inyong ipinagkatiwala. Sige na, magpalit ka na para makita natin.
Salamat sa inyong pagod, mga kuya. Maliit na bagay lang yon. Doon sa lugar na sinabi mo, hindi lang mga pakpak ang nahanap namin doon, kundi nakatuklas din kami ng marami pang lihim na kayamanan. Ang limang ito ay mga mababang uri ng espiritual na kayamanan, na nilikha gamit ang natatanging paraan ng pagpapanday ng imperyo ng Chanyu. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 1,000,000 espiritual na oras. Naku po, huwag kayong mag-alala, Ginoo. May nakulang bahagi para sa inyo sa lahat ng nakuha namin. Salamat sa inyong kabutihang loob. Ngunit nabayaran na ang aking serbisyo, kaya hindi ko na ito pwedeng tanggapin. Ito ang hindi nakasulat na panuntunan sa mundo ng paglilinang, na ang lahat ng nag-ambag ng lakas ay may bahagi. Huwag na kayong mahiya, Ginoo. Tanggapin nyo na, maraming salamat. Para kang isang diwatang bumaba mula sa langit, napakaganda naman. Aba, kaninong magandang diwata kaya ito? Pinuno ng pamilya, Panginoon ng lungsod. Tiyong Chin naman, banibiro niyo lang po ako. Viewer, saan galing ang suot mong damit? Hinulaan ito para sa akin ni Ginoong Jiang, at tinulungan akong kunin ito ni na Tiyong Zai at Ginoong Ming. Viewer, nag-ensayo ka na ba ngayong araw? HMM? Hindi pa po, maglalaro muna ako saglit. Kayong dalawang nakatatanda, mayroon ba kayong mahalagang pakay? Ginoong Jiang, nais sana namin ni Matandang Chin na magpahula sa inyo. Sige po, Panginoon ng lungsod. Gagawin ko ang aking buong makakaya. Ginoong Jiang, nais naming ipahula sa inyo kung ang lungsod ng Dengxia namin ay gustong maging pinuno ng 36 na lungsod ng Nanyu. Ano ang tsansa naming magtagumpay? Mga nakatatanda, kailangan ko lang ng 1,000 batong espiritual o anumang bagay na katumbas ang halaga nito. Batay sa kalkulasyon ng aking sistema, ang posibilidad na ang lungsod ng Dengxian ang manguna sa 36 na lungsod ng Tianan ay 3% lamang. Mga nakatatanda, 3% lang talaga ang tsansa. 3%. Ibig sabihin, may kaunting-kaunti pa palang pag-asa. Matanda na ang mga buto ko at hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Wala rin akong kahit isang anak o apo na maaasahan. Hindi na masama ang 3%. Mga nakatatanda, dapat po ba muna akong lumabas para hindi makaabala sa inyo? Walang anuman, Ginoo. Ituturing ka naming sarili nating tao. Pero mga nakatatanda, isa lamang akong ordinaryong tao na walang malaking ambisyon. Bago magkahapon, ang tanging pangarap ko lang ay makaipon ng perang panunuyo para makapag-asawa at may pagpatuloy ang lahi ng aking pamilya. Pero napakalaki naman ng pinaplano ninyong dalawa. Natatakot akong hindi ako makasabay sa inyo. Masyado ka namang mapagpakumbaba, Ginoo. Hindi ka isang ordinaryong tao. Sa pambihira mong kakayahan sa panghuhula, sa tingin ko ay wala nang hihigit pa sa iyo sa buong daigdig ng Tianling. Pero sa 3% lang na tsansa, paano naman natin lalabanan yan? May 36 na lungsod sa buong Tianan. At kahit ang paggapi sa isa lang sa kanila ay napakahirap na, pero hindi ba't nandyan ka naman para tulungan kami? Sistema, sistema. Bilis, kalkulahin mo. Ano ang tsansa kung makatakas sa tabi ng dalawang ito? Sige po, mga nakatatanda, sabihin niyo po kung ano ang ipag-uutos ninyo. Ibig sabihin ba nito ay pumapayag ka ng tulungan kami, Ginoo? May pagpipilian ba ako? Pero bago ang lahat, kailangang bayaran ninyo ako ng buo para sa aking panghuhula, walang kulang kahit isang kasing. Ha ha ha, hindi mo na kailangan pang sabihin yan, Ginoo. Sisiguraduhin naming magiging kontento ka sa ibabayad namin. May kailangan pa po ba kayo, mga nakatatanda? Kung wala na, maaari po bang magpahinga muna ang inyong lingkod? Sa totoo lang po sa inyong dalawa, nanginginig at sumasakit pa rin ang tiyan ko sa kaba ngayon. Kung ganoon, maaari ba ninyong hulaan muli ang aking kapalaran, Ginoo? Pakiusap po, Ginoo, pakibasa ang aking kapalaran. Ano ang kahinaan ng pinuno ng lungsod ng Shenhuang na si Liu Qingfeng? Ito ang halaga para sa pagbasa ng haba ng buhay ng isang immortal. Hindi pa rin talaga pwede. Ang kalahati ba ng sagradong teknik na nakuha ng aming mga ninuno noon, ay maaari lamang talagang makumpleto sa mundo ng mga immortal. Bago ako magsimula sa aking pagsasanay sa pag-iisa, dapat ko munang maiayos ng mabuti ang lahat sa loob ng lungsod. Walang dapat maging anumang aberya. Hindi kaya nagkamali sa hula ang batang si Jiang? Bakit parang wala man lang kahit anong galaw si Liu Qingfeng? Tiyak na hindi siya nagkamali. Nag-imbestiga na ako, tuwing 10 taon. Siguradong pumupunta si Liu Qingfeng sa bundok ng Shenhuang nang walang kabiguan, para magbigay pugay sa mga ninuno. Tagmang tugma ito sa naging hula.
HMP. Dahil lang sa hula ng batang iyon, ay kukuha tayo ng ganito kalaking peligro. Natatakot ka ba, matandang Chin? Hindi naman sa ganoon. HMP. Ilang libong taon ko nang pinaghaharian ng mundo ng Tianling. Kailan ba ako natakot? Kaya lang, kapag naaalala ko, na dahil lang sa isang manghuhula, ay binalak kong sakupin ng buong Tianan. Matandang Chin, naniniwala ka ba sa tadhana? Noong araw na makita ko si Jiang Bai na nagbibilang gamit ang kanyang kamay, at makita ang nakakatakot na anyo sa loob ng itim na lagusan, at nang mamatay ang immortal sa mismong harap ko, naramdaman ko na parang dumating na ang aking pagkakataon. Ha ha ha, batang dugo. Alam kong matagal mo na akong minamaliit. At iniisip mong isa lamang akong tuso at mapangmanipulang matanda. Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ako, si Qin Xiaofeng. Noon ay nagsimula sa wala at unti-unting nagtagumpay para makatapat ang pamilyang dugo mo. Kung mayroon akong sapat na lakas, hindi basta-basta magdedesisyon ng mga immortal sa aking buhay at kamatayan. Kung mayroon akong sapat na lakas, hindi ako basta-basta makokontrol ni Dugo Qing. Kung mayroon akong sapat na lakas, edi ako na si Mundo. Nasaan si Xiao Lingdang? Samahan mo akong maglakad-lakad sa labas. Young Master, nagsasalita po pala ang uwak ninyo. Ang galing, oy, paslit, tawagin mo akong ikatlong Master. San, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Bawasan mo ang pagmumura. Huwag mong impluwensyahan ng masama ang bata. Hindi ko mapigilan. Kuya, naging ekspresyon ko na kasi to. Young Master, unang beses ninyo ba rito sa silangang pamilihan? Kailangan nyo ba ng gag-abay sa inyo? Matalas ang mga mata ng abang lingkod na ito. Naaalala ko ang bawat taong dumadaan sa pintuang ito. Kaya sigurado ako ngayon lang kayo nakarating dito. Ano ang pangalan mo? Ako po si Abo, ang inyong abang lingkod. Waiter, sino ang batang iyon sa may pintuan? Ay, haha. Ha. Si Zhang San, nilaan siyang immortal hanggang sa mamatay, isang labanang yayanig sa mundo, hahaha. Kung sakaling makasalubong natin ang grupo ng mga mapang-ipang bastos mamaya, makikipaglaban din tayo para magpabayani kahit minsan. Kuya, ano kaya kung mangagaw tayo ng isang inosenteng babae pauwi? Kung hindi, masasayang lang ang forma natin, umalis ka nga rito at doon ka maglaro. Hoy, paslit, alam mo ba kung magkano? Ang halaga ng damit na ito. Kahit ibenta mo pa ang buong sarili mo, hindi mo pa rin mababayaran kahit isang hibla nito. Young Master, patawad po, hindi ko po sinasadya. Mababayaran mo ba yan? Pwede po bang ito na lang ang ibayad ko sa inyo? HMPH? Hahaha, anak ng piteng naman. Hindi ko na talaga kayang tiisin to, sandali. May isang maalamat na master sa likod ng taong ito, at tiyak na hindi basta-basta ang kanyang pamilya base sa kanyang mga bantay. Tandang Zai, huwag mong masyadong bugbugin mamaya. Alam ko. Tigil. Hahaha, ang lakas ng taong ito ay nasa kalagitnaang antas pa lang ng banal na kaluluwa. Sayang nga lang at pangkaraniwan lang ang kanyang talento. At ang antas ng banal na kaluluwa na ang magiging hangganan ng kanyang buhay. Sino ba ang hindi nagbutones ng pantalon niya? At bakit ka nakalusot dito? Ang mang-api ng mahina ay hindi gawaing may dangal ng isang tunay na malakas. Ngayong araw, ako, si Lit Ian, ang magpaparusa sa iyo sa ngalan ng langit. Tuturuan kita ng leksyon. Salot ka. HMP? Duwag. Hahaha, ang lakas ng loob mong makialam sa akin. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ko akalaing taglay ng taong ito ang ganoon kadakilang kapangyarihan. Isang iginagalang na dakilang master ay nagagawa pang mang-api sa harap ng maraming tao. Nang isang walang kalaban labang batang paslit. Kung aalis lang ako at magpapatay mali siya ngayon. Paano na lang kung ako naman ang apihin sa susunod? Tiyak na walang sino mang magtatanggol sa akin. Kaya hindi ko ito palalampasin ngayon. Pakawalan mo ang batang iyan. Pakawalan siya, hahaha. Kilala mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Sa bulok na espadang iyan, sa tingin mo ba ay mapapatay mo ako? Ako ang mismong pamangkin ni Liu Qingfeng, ang pinuno ng lungsod ng banal na emperador, na aking tiyuhin. Senyorito, lalabanan mo ako. May karapatan ka ba? Hahaha na. Ang lambot mo naman, napakarami mong inaalala. Kung natatakot ka, tumabi ka riyan, ako na ang bahala rito.
Kagalang-galang na kasama. May kailangan ka ba sa amin? Sayang lang ang lahat ng lakas at pagsasanay mo. Abot langit na sana ang kapangyarihan mo, pero nagagawa mo pa ring mang-api ng mga mahihina. Hindi ka ba nahihiya sa pinaggagawa mo? Kasama, pakiusap, alang-alang sa pinuno ng lungsod ng banal na emperador. Huwag mo na akong pilitin pang lumaban sa'yo. Kung ganoon, papuntahin mo rito ang pinuno ng lungsod ng banal na emperador at sabihin niya yan ang harapan sa akin. Akala mo ba ay napakalakas mo na dahil lang sa antas mo? Tiyuhin ko si Liu Qingfeng. Kapag ginalaw mo ako, sisiguraduhin kong ang buong lungsod ng Dengxian ay magbabayad ng mahal, hehe. Ang lakas ng loob mo, senyorito, mag-ingat kayo. Hoy, mag-ingat ka naman. Baka madamay pa ang mga walang kasalanan. Alam ko, napakadaldal mo talaga. Bata, pampainit pa lang ang kanina. Dahil nasalag mo ang simpleng atake ko, ibig sabihin ay may ibubuga ka nga. Subukan mo naman ang susunod kong atake. Tanggapin mo ang aking selyo ng dumadagundong na kidlat. Maging ang langit at lupa ay mayayanig. Hoy bata, kung gusto mo pang mabuhay, lumayas ka rito at manahimik sa tabi. Bawal ang karahasan sa loob ng lungsod ng Dengxian. Pero depende rin yan sa pagkakataon. HMPH. Sige, mag-angas ka pa, yabang mo ah. Tiyo ko ang pinuno ng lungsod ng Shenhuang. May lakas loob ka bang galawin ako? Hinding-hindi ka palalampasin ng tiyo ko. Ang tigas ng ulo ng isang toa, bugbugin nyo. Sige pa, sampilan pa yan. Mukhang hindi pa rin siya sumusuko. Hindi ka. Papalalampa siya ng titiyo ko. Bilis, magdala kayo rito ng aso. Tingnan ko lang kung makakapag-angas pa siya. Bakit kailangang magdala ng aso? Siyempre, para asikasuhin ka. Bakit? Akala mo ba ililibre kita ng sabaw ng aso? Kuya, maaari naman nating pag-usapan ng maayos ito. Mahal na amo, bakit pa natin siya kailangang asikasuhin? Usapang matanda to, huwag nang makialam ang mga bata. Baka sumakit lang ang tiyan mo. Huwag kayong maniwala sa batang yan. Hindi yan susuko hanggat walang aso. Pwede ba maging matino ka naman kahit sandali? Kuya Zaibao, pakiusap, ibalik mo na lang siya sa mansyon ng pinuno ng lungsod at ikulong doon. Saka na natin ayusin ang lahat kapag nakabalik na ang pinuno ng lungsod. Gusto nyo bang kaladkarin ko pa kayo o aalis kayo ng kusa? Anong pangalan mo, Liu Tianji? Kuya, tingnan mo ayaw pa ring magpatalo. Bilis, magdala kayo rito ng aso. Anong tinititingnan mo riyan, Alice? Napakaduwag mo, sayang lang ang pangalang ibinigay sa'yo ng tatay mo. Tianji pa naman ang pangalan mo, pero wala ka palang kahit anong paninindigan. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Maraming salamat po sa inyong tulong, aking tagapagligtas. Walang anuman. Tungkulin ko lang naman ang tumulong. Abo, tara na, uwi na tayo. Sandali lang po, senyor. Maaari ba tayong mag-usap sandali? May kailangan po ba kayo sa akin, mahal na Ginoo? Wala naman po. Humanga lang po ako sa pagiging matulungin at matapang ninyo kanina. Kaya nais ko po sanang makipagkaibigan sa inyo. Nako, nakakahiya naman po. Ako nga pala si Litian. Hindi ko pa nga pala alam ang pangalan mo, kapatid. Ako naman si Jiang Bai. Jiang tulad ng sa ilog, at Bai naman tulad ng sa liwanag ng araw. Siya naman si Ming Shifei, si Kuya Ming. At ito naman ang munting tagapaglingkod ko, si Xiao Lingdang. Hindi talaga madali ang buhay sa mundong ito. Para sa mga cultivator, ang mga karaniwang tao ay parang mga baboy at aso lamang na maaari nilang api-apihin kahit kailan nila gusto. Mabuti na lang at medyo maayos at mahigpit ang mga batas dito sa lungsod ng Dengxian. Sa ibang mga lungsod, hindi ganito kaganda ang lagay. Mukhang marami na kayong napuntahang malalaking lungsod, Senior Lee. Ang totoo niyan, halos naikot ko na ang 36 na lungsod sa Tianan. Senior, kung may pinagdadaanan man kayong hirap, huwag kayong mag-atubiling sabihin sa akin. Baka sakaling may maitulong ako sa inyo. Upang maging tapat
Salamat sa iyo, kapatid na Jiang. May mga kaibigan ako na katulad ko rin ang hangarin sa buhay. Nais naming baguhin ang mundong ito. Ano nga pala ang pinagkakaabalahan mo, kapatid na Jiang? May interes ka bang sumama sa amin? Isa lamang akong simpleng manghuhula. Baka hindi ako makatulong ng malaki sa inyo. Kung ganoon, maaari mo ba kaming hulaan, kapatid na Jiang? Tignan natin kung magtatagumpay kami sa aming layunin. Senior Lee, may sinusunod akong patakaran sa paghuhula. Kailangan ninyong magbayad muna at hindi ito pwedeng tawaran. Isang spirit stone. Kapatid. Kung ginagawa mo lang yan dahil naaawa ka sa akin, hindi mo na kailangang gawin yan. Hindi naman sa ganoon. Isa kang makapangyarihang nascent soul cultivator. Bakit naman kita kawan gayong isa lamang akong karaniwang tao? Sadyang isang spirit stone lang talaga ang hinihingi ko. Sige na nga, kapatid, pakihulaan mo na kami. Magtatagumpay nga ba kami? Mas mababa pa sa isa sa bawat 10,000 ang tsansa ninyong magtagumpay, kaibigan. Senior Lee, lumabas na ang resulta ng iyong hula. Pero bago ang lahat, nais ko sanang itanong kung bakit ninyo naisimulan ang rebolusyong ito. Angkop nga ang salitang revolusyon. Kapatid na Jiang, alam mo ba kung ilang mga batang karaniwang tao rito sa lungsod ng Dengxian ang ligtas na nakakaabot sa hustong gulang? At ilan naman sa kanila ang nabubuhay ng payapa mula sa pagsilang hanggang sa natural na kamatayan? Ang populasyon ng lungsod ng Dengxian ay 1,560,000. May humigit kumulang 100,000 sanggol ang ipinanganak taon-taon. At mas mababa pa sa 70% ang nabubuhay sa kanila. Sa 70% iyon, 11. Kalahati pa roon ang mawawala bago man lang umabot sa hustong gulang. 11. At sa mga natitirang mapalad na tatanda at mamamatay ng natural, 11. Kung ibabawas pa ang mga kalamidad, wala pang 10% ang matitira. 11. Kapatid, nakakita ka na ba ng mga cultivator na para lang magsanay ng masamang sining? 11. Ay walang awang pumatay ng 1,000 tao sa loob ng isang gabi para lang gumawa ng mahiwagang gamot? 11. Nabalitaan mo na ba ang pinsalang dulot ng labanan ng mga cultivator? 11. Winasak nito ang 10,000 ektarya ng mga bukirin? 11. Pati na ang 10,000 kabahayan? 11. At agad na pumatay sa 10,000 mga mortal? 11. Na nag-iwan sa daan-daang libong iba pa na walang matirhan? 11. Alam mo ba na may isang babaeng nagnanais na manatiling bata ang mukha habang buhay? 11. Kaya walang awa niyang kinuha ang daan-daang 11. Dugo at buhay ng mga batang babae habang buhay pa sila para ihalo sa kanyang gamot? 11. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng ganoon? 11. Pero ang lahat ng ito ay nasaksihan ko mismo ng aking sariling mga mata. 11. Ang mga cultivator ay napakataas sa lipunan? 11. Wala silang pakialam kung mabuhay man o mamatay ang mga ordinaryong tao. 11. Minsan kong tinanong ang isang nakatatandang cultivator, 11. Ang mga cultivator ay nagmula rin sa mga mortal na nagsanay ng husto. 11. Kung isang araw ay mawala ang lahat ng mga mortal, 11. May matitira pa bang mga cultivator? 11. Ang sabi niya, mabilis dumami ang mga mortal, 11. Hinding-hindi sila mauubos. 11. Nang marinig ko yon, matagal akong natahimik at walang naisagot. 11. Hindi normal ang mundong ito. 11. Kailangan itong magbago. 11. At nais kong ako ang maging kauna-unahang magpapasimula ng pagbabagong iyon. 11. Kung sasabihin ko sa iyo na 11, ang tsansa mong magtagumpay ay mas mababa pa sa isa sa bawat 10,000, 11. Ipagpapatuloy mo pa rin ba ito? 11. Sabihin mo lang sa akin na hindi ito 0, sapat na iyon. 11. Ayon sa hula, ang tsansa mo nga ay mas mababa pa sa isa sa bawat 10,000. 11. Bagamat hindi ito 0, 11. Halos wala na ring pinagkaiba iyon. 11. Basta hindi 0, sapat na. 11. Kapatid na Jiang, alam mo ba, 11. Ako, pati na ang lahat ng mga kasamahan ko, 11. Ay hindi kailanman umasang magtatagumpay kami. 11. Kaya lang, nararamdaman namin kapag hindi mo ito ginawa, 11. Hindi mapapanatag ang aming puso at hindi matatahimik ang aming kalooban. 11. Ang isa sa bawat 10,000 ay sapat na. 11. Kung mas maganda lang sana ng kaunti ang potensyal ng iyong katawan, 11. Siguradong walang kapantay ang mararating ng iyong kapangyarihan. 11. Bata, kanina mo pa pala kami palihim na pinakikinggan dyan. Anong balak mo? Gusto ko pong maging disipulo ninyo at sumama sa inyong baguhin ang mundo. Narinig ko po ang lahat mula sa labas. Gusto ko pong sumama sa inyo para baguhin ang mundo. Pakiusap, tanggapin ninyo ako bilang inyong disipulo, guro. Mukhang hindi maaari ang bagay na yan. Kahit nga ang sarili ko, hindi ko magawang protektahan. Walang may dudulot na mabuti sa iyo kung isasama kita.
Senior Lee, sa tingin ko po ay mas mabuting tanggapin ninyo na siya. Pero, Senior Lee, mukhang nagkakamali kayo sa inyong pananaw. Ang paglapit ninyo sa amin ang tunay na pagkakamali para sa inyo. Ang mga taong may mataas na katayuan tulad namin ang inyong kaaway. At ang mga karaniwang tao tulad ni Abo ang inyong tunay na kakampi. Kaya ngayon, walang duda na sa inyong kaaway. Kayo humihingi ng tulong. Kung ganoon, anong klaseng tao ba ang dapat kong hanapin? Wala nang kailangang hanapin pa sa malayo. Dahil narito lang siya sa inyong harapan. Pero mga karaniwang tao lang sila. Lalo na siya, isa lamang siyang bata. Ano ba ang magagawa nila? Ano ba talaga ang inyong orihinal na layunin? Siyempre, ang huwag ng mapi ang mga karaniwang tao na mga may kapangyarihan. Upang magkaroon sila ng lakas ng loob na tumayo ng tuwid. At magkaroon ng tapang at kakayahan na mabuhay sa mundong ito. Kung ganoon, anong klaseng tao? Ang pinakagalit sa mga may kapangyarihang umapi sa mahihina. Siyempre, ang mga karaniwang tao. Hindi ba't sila ang inyong pinakamainam na kakampi? Bakit ninyo pa kailangang lapitan kaming mga nakikinabang na sa sistemang ito? Hindi ko pa nga lubos na natatamasa ang karangyan ko. Xiao Lingdang, mag-especially iya ka muna para sa akin, tapos ay hilutin mo ang aking binti. Ang bagal naman ng utak ninyo, bakit hindi ninyo sila sanayin ng mag-isa? Sa antas mong iyan ang kapangyarihan, kaya mo namang mabuhay ng 500 taon, di ba? At saka, hindi ba't ang lahat ng may kapangyarihan ay nagmula rin sa pagiging karaniwang tao? Oo nga pala, bakit hindi ko naisip yun? Sige, sige. Sayang ang pambihirang talento mo kung hinayaan lang kitang makaalis. Senior, pakiusap, maaari ninyo bang suriin kung ito nga ba ang mahiwagang pangangatawan na nabanggit sa mga alamat? Bata, bibigyan kita ng pagkakataong maging disipulo ko. Ano sa tingin mo? Masasayang lang ang talento mo kung sasama ka sa kanya. Ano pang iniisip mo, bata? Maging alagad ka na niya habang maaga pa. Kapag pinalampas mo ang pagkakataong ito, hinding-hindi na ito babalik. Maraming salamat po sa inyong tiwala, dakilang Ginoo. Ngunit nais ko pa ring maging alagad ni Ginoong Lee. Pag-isipan mong mabuti yan. Ang landas na tinatahak niya ay halos walang patutunguhan. Ngunit kapag ako ang naging guro mo, magiging tinitingala ka agad sa buong lungsod ng Dengxian. At sa hinaharap, maaari ka ring maging isang tunay na immortal. Nakapagpasya na ako. Kung hindi ko rin lang mababago ang katayuan ng mga karaniwang tao, ano pa ang saysay ng pagiging immortal ko? Bata, tatanungin kita ulit sa huling pagkakataon. Ang pagpili mo sa kanya ay isang malaking insulto sa akin. At ang landas na tinatahak niya ay tiyak na haantong sa pakikipaglaban sa akin. Sigurado ka ba, wala akong pakialam? Kung paslangin na kita ngayon pa lang bilang isang banta sa hinaharap, patayin mo ako kung gusto mo, hindi ako natatakot. Kung umurong man lang ako, hindi ako tunay na lalaki. Oh, Master. Bata, tandaan mo ito. Namatay siya ng dahil sa'yo. Hinding-hindi kita tatantanan kahit maging multo pa ako. Mamamatay na ba ako? Master, patay na ba ako? Ako, bata ka talaga, maayos naman ang lagay mo. Sa susunod, huwag ka nang magmamatigas ng ganyan. May pag-asa lang kapag buhay ka pa. Kapag patay ka na, doon na matatapos ang lahat. Pwede na rin ang batang yan ah. May lakas ng loob siya. Elder Ming. Maayos lang ba siya? Huwag kang mag-alala, inalis ko lang. Ang talamak na sakit at naipong matinding lamig sa kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang araw na pagpapagaling, mas magiging malakas pa siya kaysa Rati. Dakilang Ginoo, tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Hinding-hindi ko po ito makakalimutan habang buhay. Sa susunod ko pong buhay, magiging alagad niyo po ako. At magsisilbi ako sa inyo para lang mabayaran ang utang na loob na ito. Alis ka na nga rito, siguradong hindi ka naman lugi. Bata, tandaan mo, ang pinili mo ngayong araw. Ngayong papasok ka na sa mundo ng pagsasanay. Dapat mong laging tandaan ang tunay mong hangarin. At ang unang simbolyo ng damdamin nung nagsimula ka sa iyong pagsasanay. Iyan ang magiging pinakamahalagang.
Kayamanan sa iyong paglalakbay sa hinaharap. Tandaan mo ang mga sinabi ni Senior Ming. Sinusubukan lang ni Senior Ming ang katapatan ng puso mo kanina. Malaki ang maitutulong nito sa iyong pagsasanay. Bilang guru mo, wala rin akong naging guru noon kaya hindi ko alam kung paano magturo. Kung wala ang pagsubok na ito, baka tuluyan ko lang nasira ang iyong kinabukasan. Sige na, huwag mo nang iuntog ang ulo mo sa sahig. Baka masira mo pa ang sahig sa ginagawa mo. At walang perang pambayad ang mahirap mong guro para ipagawa yan. Alis na tayo. Oras na para umuwi. Bibigyan kita ng isang salita. Kasama. Ito ay para sa mga taong may parehong pangarap at layunin. Sa hinaharap, kapag nakatagpo ka ng mga taong kapareho mo ng hangarin, maaari mo silang tawaging kasama. Ah, kuya. Gusto mo na naman yatang magulpi. Ano? Kuya, anong klaseng sining ba yung ine-ensayo mo? Ang lupit tingnan. Hihihi, bilib din ako sa paningin mo. Ang tawag dito ay 8 na mahiwagang sining. Narinig mo na ba yan? Diyos ko po. Iba talaga kapag si kuya. Kahit basta-basta ka lang pumili ng sining, yung 8 na mahiwagang sining pa talaga. Ang lupit, di ba? Gusto mo bang matuto? Kung gusto mo, tuturuan kita. Hindi na. Hindi ko naman kailangang mag-ensayo. Ano namang gagawin ko sa bagay na yan? May likas na banal na kapangyarihan ang lahi naming mga Jinwoo. Kaya hindi na namin kailangang mag-ensayo ng kahit anong sining. Kapag sapat na ang lakas ko, kusa ko nang magagamit ang kapangyarihang ito. Hoy! Kuya, ilang taon ka na ba? Mas matanda ka ba sa akin? Kuya, ano nga palang likas na kapangyarihan mo? Kuya, anong kulay ng salawal mo? Aray! Tama na, huwag mo na akong galpihin. Anong nangyayari? Bakit habang nag-insayo ako, lalo lang bumabagal? Kapatid na Jiang, bumalik na sina Dugu Ching at Qin Xiaofeng. Ipinatatawag ka ng Panginoon ng lungsod sa kanyang mansiyon. Kuya Zai, alam mo ba kung bakit ako ipinatatawag ng Panginoon ng lungsod? Hindi ko rin alam. Malalaman mo rin kapag nandoon ka na. Pero parang tungkol ito sa pagkakadakip nitong nakaraang araw sa panganay na pamangkin ng lungsod ng Shenhuang. Bakit tila balisa at nag-aalangan ka na naman ngayon? Kakatapos lang makipaglaban ng matandang ito. Sumasakit at nanghihina pa ang aking katawan. Kailangan ko pa bang pigayin ang aking utak para lang sagutin ang mga tanong mo? Matandang Qin, sa tingin niyo po ba ay ganoon talaga kahusay ang kakayahan sa panghuhula ni Ginoong Jiang? Na maging ang plano nating pagsuporta kay Liu Qingmo ay nalaman niya. Nako, Ginoong Jiang, sa wakas ay dumating ka rin. Ilang araw din tayong hindi nagkita, labis na nang ulila sa iyo ang matandang ito. Bilis, magsilbi kayo ng tsaa. Tunay ngang parang Diyos kung manghula si Ginoong Jiang. Walang kahirap-hirap naming dalawang. Nakuha ang ulo ng Liu Qingfeng na yon. At banihag niyo pa si Liu Tianji upang mas madali naming makontrol si Liu Qingmo at tuluyang makontrol ang lungsod ng Shenhuang. Walang mintis ang bawat hula mo. Kaya naman, mula ngayon, ang lungsod ng Shenhuang ay hawak nyo na sa inyong mga kamay. Paano naman naging amin ang lungsod ng Shenhuang? Ang lungsod ng Shenhuang ay mananatiling pag-aari ng pamilya Liu. Tungkol sa bagay na yan, kaming dalawa ay buong pusong sumusuporta sa kanila. Magsabi nga kayo, mga nakatatanda, ano ba ang ipinangakong kondisyon sa inyo ni Liu Qingmo? Kapalit ng inyong pagsuporta. Wala naman iyon. Nagpadala lang siya ng maliit na pangkat ng mga suportang cultivator upang tumulong sa pagpapatatag ng lungsod ng Dengxian, yun lang. Ang sinasabi ninyong maliit na pangkat ng mga suportang cultivator ay malamang na bumubuo sa mga suportang cultivator ng lungsod ng Shenhuang. Nang higit sa 80%, hindi ba? Sinasipsip ninyong dalawa ang dugo ng lungsod ng Shenhuang at binubunot ninyo ang mismong ugat nito. Nagkakamali po kayo rito, Ginoo. Para naman ito sa ikabubuti ng bawat isa. Kapag mas lumakas ang lungsod ng Dengxian, doon lamang natin mas kayang suportahan ng Panginoon ng lungsod na si Liu. Tungkol naman sa posisyon ng Panginoon ng lungsod, mga material na bagay lamang naman ang mga yan. Oo nga. Wala lang naman talaga ang mga ganyang material na bagay.
Ipinatawag ka namin dito ngayon, Ginoo, upang magkausap, upang ibahagi sa inyo ang magandang balitang ito. Total, malaki rin naman ang naging tulong ninyo sa bagay na ito. Sa ngayon, magkasangga na tayo sa iisang laban. At pangalawa, upang magpasalamat sa inyo, Ginoo. Dahil sa pagbibigay ninyo sa amin ng napakalaking regalo, si Liu Tianji ba ang tinutukoy ninyo? Tama, dahil sa kanya. Mas madali na nating makokontrol si Liu Qingmu gamit ang Shenhuang bilang tuntungan upang masakop ang buong rehiyon ng Tianan. Tiyak na magkakaroon tayo ng ganap na kalamangan. Sa tingin ko, may iba pa kayong kailangan sa akin, hindi ba? Sabi ko na nga ba, hindi namin ito maililihim sa inyo, Ginoo. Ang pagkamatay ni Liu Qingfeng, tiyak nakakalat sa buong rehiyon ng Tianan sa susunod na mga araw. Sa oras na iyon, tiyak nalilito ang ibang mga pinuno ng lungsod upang pag-interese ng lungsod ng Shenhuang para makihati rin sila sa kapangyarihan. Kaya naman, nais ko sanang hilingin na gawa ninyo ito ng dibinasyon, Ginoo. Kung maaari nga ay pati ang mga pinunong ito, isama mo na rin ang kasaysayan at mga lihim na kapangyarihan ng mga pinunong ito, mga kagalang-galang na nakatatanda. Iminumungkahi ko na unahin muna nating alamin kung sino-sinong mga pinuno ng lungsod ang may masamang balak sa lungsod ng Shenhuang. Dahil kung sabay-sabay nating huhulaan ang napakaraming dakilang kultibador, baka maubos ang buong kayamanan ninyong dalawa. Kung sa bagay, ang mga hula ni Ginoong Jiang ay talagang hindi biro ang halaga. Oo nga, oo nga. Ang bayad para sa kanyang hula ay talagang masakit sa bulsa. Ngunit ngayong nandito na tayo sa puntong ito, kahit gaano pa karaming pera ang magastos natin, magiging sulit pa rin ito. Ano pang hinihintay ninyo? Talaga bang sa akin lang kayo aasa? Ano ba ang binibilang mo riyan? Mas marami pa ito kaysa sa mga papel mo. Sa tanda kong ito, magkakait pa ba ako sa iyo ng ganyang kaliit na material na bagay? Ano sa tingin ninyo, Ginoong Jiang? Sapat na ba ang mga ito para sa iyong hula? System. Lumabas ka muna at tansyahin mo kung magkano ang halaga ng mga ito. Mayroon itong 2,700,000 puntos ng Qianpo, HMM. Mukhang sapat na nga ito, mabuti naman. Huwag po kayong magmadali, mga nakatatanda. Siguradong sapat na po ito. Pag-isipan nating mabuti kung paano natin ito mas mapapakinabangan ng husto. Opo, mga nakatatanda, alamin muna natin kung ilang tao sa kabuuan ang makikilahok sa banal na seremonya sa lungsod ng emperador. Mula roon, pipili tayo ng ilan sa mga taong hindi nyo gaanong kilala at pag-aralan natin silang mabuti. Ano po sa palagay ninyo? Mga nakatatanda, mukhang sapat na po ang mga ito. System, pwede bang lagyan mo ng kaunting visual effects o kakaibang liwanag para magmukhang mas astig at kapita-pitagan? Mas madali ring mangakit ng mga customer sa susunod. May punto ka doon, aking host. Inihahanda na ang espesyal na Super Astig Plus Divination Light Effect Package. Matagumpay na itong na-install. System, hindi ba parang sum-obra naman yata ito? Hindi ba parang lugi tayo sa palitan na ito? Pasensya na, sadyang ganito lang talaga kalakas ang iyong system. Ituring mo na lang itong regalo para sa ating tapat na customer. Mukhang kailangan ko munang marating ang yugto ng foundation bago ako makaranas ng isang malaking pag-unlad sa aking lakas. Naku naman, Ginoong Jiang, sa wakas ay dumating ka rin. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Sabik na talaga akong makita ka muli ng matandang ito. Maraming salamat, Ginoo, sa pagbibigay sa aming dalawa ng biyayang ito ng kapalaran. Mula ngayon, ang problema mo ay problema ko na rin. Dito sa lungsod ng Ascension, kung ano ang mayroon ako ay ibabahagi ko rin sa iyo, Ginoo. Nako, huwag po kayong magsalita ng ganyan, hindi ko po yan karapat-dapat tanggapin. Noong araw na yon, nang makita ko po kayong dalawa na nagsasanay sa inyong kultibasyon. At dahil nasa critical kayong sandali, hindi ko na po kayo pananggahasang gambling. Kaya naman, nagpasya na lang po akong maunang umalis ng kusa. Ito po ang listahan ng mga taong ipinakita sa hula noong araw na iyon. Narito ang kanilang mga pangalan, maaari niyo po itong tingnan, mga nakatatanda. Malaki po ang pasasalamat namin sa inyo ngayon, Ginoo. Kung hindi dahil sa inyo, napakaseryoso sana ng magiging kahihinatnan nito. Maayos naman ang lagay ng ibang mga tao. Ngunit hindi ko akalaing maging siya ay darating din pala. Sino ba ang tanyag na taong ito? Ang punong lungsod ng Xiaoyao, isa sa 36 na lungsod ng Tianan, at pang 23 sa dating listahan ng Yuan.
Matandang Chin, ang matching ng Xiaoyao na ito. Inagawan ba niya ng kasintahan si punong lungsod dugo? Ang matching ng Xiaoyao na ito, hindi lang napakalakas ng kapangyarihan, kundi napakakisig at kaakit-akit din niya. Napakalaya at puno ng karisma. Sabi nga ninyong mga kabataan, sobrang gwapo niya talaga. Noong kabataan niya, marahil ay mas lamang ka lang ng kaunti sa kanya. Noon, lahat ng magagandang diwata at babaeng kultibador sa Tianan. Sino ba ang hindi na humaling sa kanya? Talagang nahulog sila sa kanya. Ang dating kasintahan nga ni Dugu Ching noon, ay umibig sa kanya sa unang pagkikita pa lang, at agad siyang iniwan para sumama rito. Maluwag sa loob na naglingkod bilang tagabitbit niya ng espada. Matandang Chin, ang magchismis sa likod ng iba, kasama ang katayuan mo bilang isang dakilang kultibador ng Void Return Stage, ay tila hindi naman bagay, hindi ba? Oh, Jiang. Maganda ang pagkakabili mo sa estilo ng damit na yan Ang talas talaga ng mata mo, matandang Chin. Ako mismo ang masusing nagdisenyo niyan, hihihi. Mabuti pang magbasa muna tayo ng kapalaran. Sina Feng Wujian at Li Qinglan. Pati sina Wang Chunsheng at Xiao Zizai. Kailangan nating malaman ang bawat detalye at kahinaan ng mga taong ito. Kasama na rin si Chi Lian, pati sina Tongzi Tongzin at ang bruhang walang mukha. Dapat din nating alamin ang tungkol sa dalawang ito. Nga pala, ang totoong pangalan ng bruhang walang mukha na ito, ay wala pa ring nakakaalam hanggang ngayon. Pero ngayong araw, maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito para malaman. HMM. Ganoon kat hindi ang bansag niya. Pero ang totoong pangalan pala niya ay Niu Quihua. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ginoong Jiang, interesado ka bang sumama sa lungsod ng banal na emperador? Sige, magandang pagkakataon yan para makita ang mundo. Kung ganoon, sasabihan ko na lang po kayo kapag aalis na tayo, Ginoo. Salamat sa tulong ninyo, punong lungsod. Huwag ninyong hahayaang may mang-abala sa akin. Sistema, mangyayari ang nais mo ngayong araw. Ilabas mo na lahat ng natatago mong magagandang gamit. Sige po, Suki, tiyak na masisiyahan ka ngayon. Kaibigan, ipinapatawag ka ng Panginoon ng lungsod. May mahalagang bagay raw siyang gustong pag-usapan. Kagalang-galang na mga nakatatanda, maglalakbay na ba kayo patungo sa lungsod ng Shenhuang? Tama, may 8 pinuno na ng lungsod ang magkakasamang dumating. Mukhang hindi magtatagal at gagawa na ng hakbang ang lungsod ng Shenhuang upang manggulo. Napakaraming malalakas na eksperto ang dumating ngayon, kaya kailangan nating mag-ingat. Kung magiging pinuno ba ng lungsod ng Shenhuang si Liu Qingmo nang walang sagabal, ay nakasalalay sa pagkakataong ito. Bukas na bukas din ay aalis na tayo patungo sa lungsod ng Shenhuang. HMM. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito, kagalang-galang na Marquis? Nagpapalipas oras lang at naglalakad-lakad. Gusto ko kasi ang laging may ginagawa kaysa sa nananatiling tahimik. Mahilig talaga akong makisali sa mga kapanapanabik na kaganapan. Kapatid na Dugo, matagal na tayong hindi nagkita. Kamusta ka na? Umalis ka sa harap ko, buwisit ka. Sino ang kapatid mo? Mukhang napakalakas pa rin ang iyong enerhiya, kapatid na Dugo. Master Jin, alam ng pinunong Dugo ang kahinaan sa kapangyarihan ng Marquis Xiao. Pero bakit hindi pa rin niya ito matalo? Kapag ang lakas mo ay umabot sa antas na, wala nang kakayahan ng kalaban na lumaban pa. Ang anumang kahinaan ay hindi na magiging kahinaan pa. Hindi ito ang tunay mong lakas. Dugo, ano ba talaga ang nangyayari? Ang itinuturing na pinakamalakas ay hindi matanggap ang pagkatalo. Binigyan na kita ng pagkakataon pero hindi mo pa sinamantala. Gusto mo talagang maghanap ng sakit ng katawan. Iyan ang mga batas ng kalikasan. Ang espiritual na anyo ay nangangailangan ng patuloy na pagsasanay upang ipasok ang mga batas na ito sa sarili mong kapangyarihan. Habang mas maraming batas ang iyong nauunawaan, lalong lumalaki ang iyong espiritual na anyo. Sa pagkakataong ito, tiyak na malalagay sa alanganin ang batang si Dugo. Bakit ba hindi ka natututo sa mga pagkakamali mo? Ilang beses na ba itong nangyari? Zizai, hayaan mo na siya. Matanda ka na para sa mga ganyang bagay.
HMPH. At ang kinalakihan mong kasintahan. Hindi ka naman talaga niya gusto, ginawa lang niya akong dahilan. Kaya huwag mo akong laging isinisisi riyan. Imposible, lumaki kaming magkasama ni Warner. Paano naman niya ako hindi magugustuhan? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Nandoon lang siya sa lungsod ng Xiaoyao ng napakaraming taon. Pero hindi mo man lang siya pinuntahan. Hindi ba't umaasa ka pa rin kaya mo ginagawa yan? Niloloko mo lang ang sarili mo. At saka, sa tulad kong si Xiao Zizai, tingin mo ba mawawalan ako ng babae? Ang patpati na si Shangguan Warner, hinding-hindi ko siya magiging tipo. Ikaw lang naman ang magkakagusto sa ganyang klaseng babae, Xiao Zizai. Buisit naman. O, tingnan mo, ayaw mo pa ring tanggapin ang katotohanan. Papunta rin ba kayo sa lungsod ng Shenhuang? Ganoon na nga. Ikaw ang pumatay kay Liu Qingfeng, hindi ba? Paano naman mangyayari yon? Masyado ka lang nag-iisip. Wala nang duda. Siguradong kayong dalawa ang may gawa niyan. Ikaw naman, bakit mo biglang naisip ang makialam sa mga nangyayari sa lungsod ng Shenhuang? Sabihin mo sa akin kung sinong eksperto ang nagbigay sa iyo ng payo, at sasabihin ko naman sa iyo ang pakay ko. Ang galing mo talagang makipagnegosasyon. Sige, ganito na lang. Sabihin mo sa akin kung sino siya, at hindi kita pakikialaman ngayon sa lungsod ng Shenhuang. May isa pa akong hiling. Mula ngayon, hindi mo na pwedeng pakialaman ang mga lakad naming dalawa, at ang lungsod ng Xiaoyao ay mananatiling malaya tulad ng dati. At ikaw pa rin naman ang malayang unggoy ng Xiaoyao. Iyan lang ba talaga ang ambisyon mo? Mas mabuting ituon mo ang lakas mo sa pagsasanay, para hindi naman ganyang kaina ang kapangyarihan mo. Sabihin mo na lang kung papayag ka o hindi. Sige na, sige na, sige na, magsalita ka na. Ang mahusay na eksperto ay walang iba kundi siya. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Ako po si Jiang Bai. Jiang na ang ibig sabihin ay ilog, at Bai na ang ibig sabihin ay puti. Huwag mo nang pag-isipan pa. Isang ordinaryong tao lang si Jiang Bai. Wala siyang kahit anong kapangyarihan o kakayahan sa pagsasanay. Kung ganoon, isa ba siyang disipulo ng akademya? Mahal na Panginoon, ang hamak na ito ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng panghuhula. Ibig sabihin, nahulaan mo lang ang lahat ng ito. Ganoon na nga. Kung ganoon, hulaan mo rin ako. Sandali. Ang mahiwagang batong ito, nasa kanan ko bang kamay o nasa kaliwa? Mahal na Panginoon, bago ko po kayo hulaan, kailangan niyo muna akong bayaran. Hindi mo pa nga ako nahuhulaan, nang hihingi ka na agad ng pera. Natatakot ka ba na baka takbuhan ko ang bayad? Kilala kita. Sa ugali mong yan. Hindi nga imposibleng gawin mo yun, Dugu Ching. Mali ka naman doon, bakit mo naman ako binuko? Pahiram naman ng pera, tang ina, hindi ba't napakayaman mo naman? Sino bang nagsabi sa iyong ibuko ako? Makakatakas na sana ako nang hindi nagbabayad, ngayong sinabi mo na, paano pa ako magkakapal ng mukha? Hay. Sige nga, hulaan mo. Saang kamay? Dito sa kamay na to. Mali ang hula mo, hahaha, paano? Paanong nangyari yun? Isa pa, isa pa. Kaibigang Jiang Bai, hulaan mo kung saang kamay. Sa kaliwang kamay. Grabe, tama ka na naman, parang nakakita ako ng multo, Wala ka ba talagang kahit anong taglay na kapangyarihan? Ginoo, tunay ngang pambihira ang inyong kakayahan sa panahon ngayon. Lubos akong humahanga sa inyo. Sobra naman po ang inyong papuri, kamahalan. Paraan ko lang po ito para may mailagay na pagkain sa lamesa. Ginoo, kaya nyo bang hulaan ng lahat? Basta't kaya ninyong bayaran ng tamang halaga, kamahalan. Lahat ay kaya kong hulaan. Tumatay rin ba ang mga diwata? Jinlong, hindi ba't sabi mo makisig at kagalang-galang si Mark Xiaoyao? At napakagwapo pa. Halatang halata namang isa siyang napakalaking Meniokis. Hindi naman dapat ganoon. Noong kabataan niya, talagang habulin siya ng lahat. Baka talagang ganyan na ang ugali niya simulat sa Paul. Nalinlang tayong pareho ng taong yan. Ngayon, pwede mo na bang sabihin kung anong gagawin natin sa lungsod ng banal na emperador? Humingi ng tulong sa akin ng isa kong dating kasintahan. Wala naman akong magawa kaya naisipan kong bisitahin. Malamang na gusto niyang agawin ang posisyon bilang pinuno ng lungsod ng banal na emperador. Si Liu Qingqing. Oo, ang babaeng yun nga. May nakaraan pala kayo. Bunga lang yun ang aking kapusukan noong ako'y bata pa. Sino ba talaga ang Liu Qingqing na yan? Siya ang mismong kapatid na babae ni Liu Qingfeng. Mas kilala siya sa bansag na kinatatakutan kahit ng mga multo, si Liu Qingqing. Kapag siya ang tama, hindi kanya tatantanan. At kahit mali siya, makikipagtalo pa rin siya ng todo. Paano mo nagawang pumatol sa ganyang klaseng matandang babae? Bata, sasabihin mo pa rin bang hindi ka Meniokis? Hindi naman ganyan si Qingqing nung kabataan niya. May mga nangyari lang kaya tuluyan siyang nagbago. Dahil pa rin naman sa iyo, hindi ba? Kung hindi, bakit ka naman magkakandarapang? Tumakbo rito para tulungan siyang agawin ang posisyon ng pinuno ng lungsod. Hoy, tingnan mo ang ibong iyon. Walang pakpak.
Sa pagkakataong ito, siguradong mapapasakin ang lungsod ng banal na emperador. Xiao Zi, mas mabuti pang kontrolin mo ang baliw na babaeng iyan. Hiningi niya ang tulong ko, kaya wala akong dahilan para tumanggi. Huwag kang ngang magbiro. May pakialam ba sa babae ang tulad mong Xiaoyao Monkey? Huwag mo ngang sabihin ng ganyang kadirekta, buwisit. Kapag narinig ng 10,000 tao yan, paano pa ako makakaporma sa mga babae? Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Pag-usapan natin ang kapalit. Sinabi ko nang hindi pwede, kaya hindi talaga pwede. Tutulungan kitang ayusin ang pamilya Leon ng lungsod ng Xiaoyao. Alam kong pinahahalagahan mo ang dati ninyong pinagsamahan kaya ayaw mong kumilos. Personal na usapin niyon ng lungsod ng Xiaoyao. Kaya hindi mo na kailangang makialam. Sige ba? Nagtanim si Lao Qing ng maraming especially iya sa aking lungsod ng Xiaoyao. Kung hindi mo gusto yon, pwede ko silang bawiin lahat. At ibalik sa iyo ang isang malinis na lungsod ng Xiaoyao. Huwag mo akong pagbantaan gamit yan. Kung gusto ko, kayang-kaya kong linisin ang buong lungsod ng Xiaoyao sa loob ng ilang minuto. Ipapahiram ko siya sa iyo ng ilang panahon. Huwag mong sabihing hindi ka interesado sa kanya. Hehe, kilalang kilala mo talaga ako. Anong nangyayari? Kapag sumunod ang kapatid sa kanyang kuya, 3 beses siyang makakakain sa isang araw. Anong pinagsasabi mo? Anong kinalaman ko riyan? Ang tanging hinahangad ko lang naman ay ang dambungin ang lungsod ng banal na emperador. Tama na. Anong gagawin mo? Pinunong dugo, saklolo, kuya. Tingnan mo si Dugo Qing, hindi ba mas mabuti siya? At mukha ring mas malambot si Qin Xiaofeng, hindi ba? Anong pinagsasabi mo? Anong saya naman ang makukuha mo sa kanilang dalawa? Kuya, may hihilingin lang akong isang bagay sa iyo, pwede ba? Bilis, pakiusap, dahan-dahan lang mamaya. Inatake kasi ako ng Almoranas nitong 2 araw. Matapos kumalat ang balitang pinaslang si Liu Qingfeng ng isang misteryosong tao, nagsimula ng kumilos ang iba't ibang puwersa sa lungsod ng banal na emperador. Isa-isang dumating si Tianan at ang 12 Panginoon ng lungsod sa banal na lungsod at binalot ito ng isang kakaibang katahimikan na tila bababala bago ang pagdating ng isang malakas na bagyo. Sino kayo? Bawal lumipad sa loob ng lungsod ng banal na emperador. HMPH. Sabi ko naman sa inyo, senior, pwede bang linawin nyo naman sa susunod? Basang-basa na tuloy ang pantalon ko. Ano bang laman ng utak mong bata ka? Nabuhay ako ng libo-libong taon at napakarami ko ng pinagdaanan. Pero muntik mo na akong mapatay doon. Salamat sa inyong pagod, 2 kagalang-galang na senior. Naghanda po ang inyong abang lingkod ng isang salusalo para sa inyong pagdating. Ipinauubaya ko muna sa iyo ang batang si Jiang. Protektahan mo siyang mabuti. Masyadong maraming lobo rito. Kapag kayong dalawa ay nang ahas na magkalat ng chismis, huwag niyo akong sisisihin kung wala akong awa. HMPH. Sabi ko naman sa iyo, mas masarap talaga ang mga pagkain sa tabi-tabi, di ba? Hindi masama, hindi masama. Totoo nga, mas masarap pa ito kaysa sa mga pagkain sa malalaking restoran. Boss, isa pang ang mangkok. Ako rin, isang mangkok pa. Ha. Ha 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 ha. Boss, magkano po ang lahat? 3 tail ng pilak. Hehe, mabilis ka bang tumakbo? Mag-iingat kayo sa pag-alis. Kuya Xiao, siya ba yung sinasabi mong dakilang manghuhula? Oo, siya nga. Napakarami ng napatunayang hula ni kapatid na Jiang, maging ang kamatayan ng mga immortal ay nahulaan na niya. Ginoong Jiang, nabalitaan ko pong hindi kailanman nagkakamali ang inyong mga hula. Maaari mo po bang hulaan ang aking kapalaran? Ano po ang nais ninyong malaman, Binibining Leo? Gusto kong malaman kung kailan ako magiging Panginoon ng lungsod ng banal na emperador. May malaking ambisyon ng babaeng ito. System, magkano ang bayad para sa hulang ito? 15 milyon at 100,000 taon ng virtual na edad. Negosyante ba sa black market ang system mo? Binibining Leo, hindi mura ang bayad sa hulang ito Hindi ako nauubusan ng mga espiritong bato. Sabihin mo lang kung magkano, 500,000 espiritong bato o anumang bagay na kasing halaga nito. Napakagahaman mong manghuhula. Niloloko mo lang yata ako Binibining Leo, ang pagbasa ng tadhana ay seryosong bagay. Walang dayaan dito at tapat ako sa lahat. Kung sa tingin ninyo po ay masyadong mahal, huwag na lang nating ituloy. Ching-ching, laging tumpak ang hula ni kapatid na Jiang. Sulit ang bawat espiritong bato na ibabayad mo. Sige, hulaan mo na. Hulaan mo kung kailan magiging pinuno ng lungsod ng banal na emperador si Liu Qingqing. Hinding-hindi kailanman.
Binibining Leo, ipinapakita sa hula na hindi ka talaga nakatadhanang maging pinuno ng lungsod ng banal na emperador. Jiang Bai, huwag kang magsalita ng ganyang kalokohan. Binibining Leo, hindi po ako kailanman nagsasalita ng walang katotohanan. Ganyan po talaga ang sinasabi ng aking hula. Ching Ching, tumigil ka na nga, Kuya Xiao. Pinapahiya niya ako. Sinasabi lang ni kapatid na Jiang ang katotohanan. Sa ugali mong iyan, hindi ka nga talaga bagay maging pinuno ng lungsod. Mga senior, pasensya na po sa pagiging isip bata ng kapatid ko. Sana po ay pagpasensyahan ninyo na siya. Maliit na bagay lang iyan. Pero Ching mo, dapat mo na rin pagsabihan ng kapatid mo, hindi maganda ang pagiging masyadong matigas ang ulo niya. Senior Xiao. Bakit po kayo pumasok dito? Ha ha ha, namiss kasi kita. Kaya pinuntahan kita rito. Siya nga pala, kapatid na Jiang. May gusto lang sana akong itanong sa'yo, kaya ba ng sistema mo nahulaan ng tadhana ng mga magagandang babae, gaya ng... Kailan ko kaya mapapaibig ang isang diwata, Senior Xiao? Ang aking sistema ay para sa panghuhula, hindi para sa mga ganyang bagay. Napaka-boring mo naman, kapatid na Jiang. Ang pagkamatay ni Liu Qingfeng ng lungsod ng banal na emperador sa pagkakataong ito, ay hindi isang aksidente lamang. May nagmamanipula nito sa likod. Sino po ang pinaghihinalaan ninyo, Senior? Ang Jade Chrysanthemum ng Tianan ay totoong mahiwaga. Natatakot akong napakalawak ng lungsod ng Chencheng. Mag-iingat ka. Huwag mong hayaang gamitin ka lang ng iba bilang kasangkapan. Maraming salamat sa babala, Senior. Ha 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 ha. Kapatid, sabihin mo lang kung may kailangan ka. City Lord Leo, mukhang hindi mabuti ang pakay ng mga dumarating ngayon. Tama ang sinasabi mo, City Lord Dugo. Ang lahat ng taong ito ay pumupunta dito para sa lungsod ng Shenhuang. Gusto nilang makihati sa pakinabang. HMP, isang grupo ng mga magnanakaw na nag-iinteres sa kayamanan ng iba. Para sa akin, mas mabuting unahan na natin silang salakayin. At gulatin sila bago pa sila makapaghanda. Hindi kaya masyadong mapanganib yon. Mga senior, may mungkahi po sana ako. Magsalita po kayo, Ginoong Jiang. Kaysa sa maghintay na lamang at magtanggol, mas mabuti pang tayo mismo ang gumawa ng bitag. Gusto ng mga taong ito na makapasok sa lungsod ng Shenhuang. Kaya bakit hindi tayo maglatag ng isang porma sayon, upang kusa silang mahulog sa sarili nating bitag? Anong klaseng plano ang nasa isip mo, Ginoong Jiang? Maliit man ang aking kakayahan. May kaunti naman akong nalalaman pagdating sa sining ng mga porma sayon. Sige, sundin natin ang sinabi mo, Ginoong Jiang. Kuya, kaya ba ng pormasyong ito na ikulong ang mga matatandang halimaw na may pambihirang lakas? Huwag kang mag-alala, sapat na ito para ikulong sila. Tunay ngang kahanga-hanga ang iyong kakayahan, Ginoong Jiang. Dahil nasa kamay natin ang pormasyong ito, sigurado na ang tagumpay natin sa lungsod ng Shenhuang ngayon. Sobra naman po ang papuri ninyo, mga senior. Ang pormasyong ito ay tinatawag na bitag ng nakakulong na dragon. Ito ay espesyal na idinisenyo upang guluhin ang pandama at kilos ng mga malalakas na eksperto. Sapat na ito para ikulong ang sinumang mas mababa sa antas ng void returning. Mga kasamahan, pinakiusapan ko kayong pumunta rito ngayon. Dahil may mahalaga akong bagay na nais isangguni sa inyo. Si City Lord Leo ng lungsod ng Shenhuang ay pinaslang. At hanggang ngayon ay hindi pa rin kilala ang mamamatay tao. Upang mapanatili ang kapayapaan sa lungsod ng Shenhuang, hinihiling ko ang inyong tulong upang mahanap ang may sala, City Lord Dugo. Tungkulin nga nating hanapin ang mamamatay tao. Ngunit magulo ang sitwasyon sa lungsod ng Shenhuang ngayon. Nag-aalala lang kami sa sarili naming kaligtasan. Masyado ka namang nag-aalala, kaibigan. Nakahanda na ang aming makapangyarihang pananggalang 3. Sapat na ito para matiyak ang kaligtasan ninyong lahat. Teka, ano to? Sige, halika. Ginoong Jiang, gaya nga ng inasahan mo 6. Kumilos na sila 7. Papasukin ninyo sila 8, para diretso sila sa ating patibong 9. Ha! Ha ha! Dugu Ching.
Talagang napakahusay mong magtago rito sa lungsod ng banal na Emperador 12. Kapatid na Zonwang, napasugod ka yata sa kalagitnaan ng gabi 13. Ano ang sadya mo 14? Siyempre, para bawiin ang mga bagay na para sa akin 15. Teka lang, mga kasama, napakasaya naman dito. Bakit hindi ninyo ako isinama? Xiao Zizai, balak mo rin bang makialam 19? Nandito lang ako para uminom ng alak 20. Bakit? Bawal ba? So good. Bumangon ka, selyo ng nakakulong na dragon. Anong uri ng kapangyarihan ito? Isang maliit na bitag lang naman ito para pigilan kayong lahat. Napakahusay ng iyong diskarte, kapatid na Jiang. Labis naman ang iyong papuri, nakatatanda. Dugo Ching, may lakas loob ka talagang bitagin ako. Nagbibiro ka yata, kapatid na Zonwang. Ginagawa ko lang ito para sa kapayapaan ng lungsod ng banal na emperador. Tama. At ang pagpunta ninyo rito sa kalagitnaan ng gabi ay talagang nakababahala. Kaya kailangan naming mag-ingat. Malapit nang magbago ang ihip ng hangin sa lungsod ng banal na emperador. Punong lungsod dugo. Hindi pang matagalan ang bitag na ito para sa amin. Mas mabuti pang itigil na natin ito rito. Binibining Li, hindi maaari ang ganyan. Nilusob ninyo kami sa kalaliman ng gabi. Hindi naman pwedeng palampasin na lang natin ito ng ganoon kadali. Oh, ano ngayon ang balak mo? Punong lungsod dugo. Makapangyarihan nga ang bitag mong ito. Pero tiyak na mayroon din itong kahinaan. Kailangan lang namin ng sapat na oras upang siguradong makakahanap din tayo ng paraan para sirain ang harang na ito. May kahinaan nga ang harang na ito. Pero makikita nyo kaya yon. Kuya, gaano katagal silang makukulong ng harang na ito? Sa pinakamaikli, 3 araw. At sa pinakamatagal naman, 5 araw. Sapat ba ang oras? Sobrang sapat na. Pagkalipas ng 3 araw, mag-aaway-away na sila sa loob. Kasalanan nyo tong lahat. Kung hindi lang kayo nagmadali sa pag-atake, hindi sana tayo nakulong dito. Mukhang mali naman ang sinasabi mo, Haring Mandirigma. Ikaw nga ang nanguna sa pagpasok dito, di ba? HMP, ang daling maghugas kamay para sa inyo, ha? Tingnan mo, sabi ko na sa'yo mag-aaway-away sila, inaasahan ko na yan. Pero hindi pa sapat ang ganito. Kailangan pa nating gatungan ng galit nila. Gusto mo bang maghula uli ako, pinuno? Talagang napakatalino mo, Ginoong Jiang. Sige nga, hayaan mong hulaan ko. Kung paano sila tuluyang magkakasira-sira, kailangan ng 100 hanggang 200,000 para magdulot ng away sa kanila. Hahaha. Ito nga ang pinagtataguan ng kayamanan ni Liu Qingfeng. Napakalaki at nakamamangha ng kayamanang ito. Sapat na ito para mapalakas ang kahit anong kapangyarihan. Sa akin ang kayamanang yan. Bakit sa'yo? Anong karapatan mong sabihin yan? Dapat hati-hati tayong lahat dito. Pinuno, sapat na siguro ito, di ba? Hahaha, sapat na talaga. Napakahusay mo talagang manghula, Ginoong Jiang. Ganito talaga ang ugali ng mga tao. Mukhang kailangan na nating pabilisin ang plano. Huminto kayo. Kumagat na ang isda sa pain. Hahaha. Napakahusay at napakatalino ng planong ito, Ginoong Jiang. Masyado nyo naman akong pinupuri, pinuno, pero ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lang. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Jiang? Kapag nalaman ni na Feng Wujian na peke ang kayamanan, tiyak na babalik agad sila rito para sumalakay. Sa oras na iyon, malamang na maharap sa mas malaking krisis ang lungsod ng banal na emperador. Kung ganoon, hayaan mo silang sumugod. Dahil sa mga sinabi ninyong iyan, Senior, napanatag na ang aking loob. Kuya, ano ang susunod nating gagawin? Pagmasdan muna natin ang sitwasyon. Peke ang balumbon. Dugu Ching. Jiang Bai. Lakas ng loob ninyong paglaruan ako. Mukhang kailangan nating magtuos muli. Bumalik na sila. Ang bilis naman.
Nalaman na ba ni na Feng Wujian na peke ang kayamanan? Tiyak na susugod sila pabalik agad. At iyon nga ang ating plano. Ang ibig ninyong sabihin, Ginoong Jiang, ay, magpapatuloy ba tayong maghintay na lamang dito nang walang ginagawa? Hindi. Sa pagkakataong ito, tayo ang unang aatake. Kagagaling lang sa labanan sa sarili nilang hanay ni na Feng Wujian. Malaki ang nabawa sa kanilang lakas. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para lumaban tayo pabalik. Kawili-wili ito, kuya. Paano naman ako, 32? Sasama ka sa akin. Maghahanda tayo ng isang malaking sorpresa para sa kanila. Mga kasama, katatapos nyo lang maglabanan sa inyong sariling pangkat. Malaki ang nabawa sa inyong lakas. Kung ipipilit ninyong sugurin ang lungsod ng banal na emperador sa ganitong kalagayan, ay malamang na hindi iyon isang matalinong pasya. Kung ganoon, ano ang gusto mong mangyari? Iminumungkahi ko. Bakit hindi na lang tayo mag-usap muli? Ginoong Jiang, seryoso ka ba talagang makipagnegosasyon sa kanila? Hindi ito negosasyon, kundi para patagilan lang ang oras. Basta't mapigilan natin sila sa loob ng 3 araw. Darating na ang ating mga kakampi. Mga kakampi. Tamang-tama ang dating ninyo, mga kasama. Jiang Bai, ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Isang simpleng taktika lamang yun, para lamang bigyan kayo ng kaunting patikim. Sandali lang, huwag muna kayong kumilos. Mayroon akong nais sabihin, ngunit hindi ko alam kung nararapat ba itong sabihin. Ano pa ba ang mayroon kang dapat sabihin? Nakatanggap na ng balita ang puwersa ng pamilya Dugo sa Timog na Ilang. Papunta na rito ngayon. Tunay ngang napakalalim ng iyong pananaw, kapatid na Jiang. Kuya, kakagat kaya sila sa pain natin? Kamakailan lang ay dumanas ng matinding pagkatalo sina Feng Wujian. Kaya siguradong sabik na silang maghiganti ngayon. Ngunit sabik din silang maibalik ang dati nilang lakas. Kung bibigyan natin sila ng pagkakataong makipagnegosasyon, tiyak na tatanggapin nila ito. HMM. Mga Ginoo, pumayag na ang punong lungsod sa inyong kahilingan na makipagnegosasyon. HMPH, mabuti naman at marunong kayong mag-isip, tuloy po kayo. Maupo po kayong lahat. Mga Ginoo, mayroon po sana akong mungkahi. Hindi ko lang alam kung nararapat ko ba itong sabihin. Sabihin mo na kung ano yon. Iminumungkahi ko, na pareho tayong magparaya at umatras ng kaunti, at humanap ng ikatlong panig upang mamagitan sa usaping ito. Ikatlong panig, sino ang tinutukoy mo? Ang Tingzu Pavilion. May sapat ngang kapangyarihan ng Tingzu Pavilion upang mamagitan sa usaping ito. Sige, susundin ko ang gusto mo. Kuya, nakabalik ka na. Oo, nakabalik na ako. Kuya, darating ba talaga ang mga taga Tingzu Pavilion? Siyempre naman, darating sila. Kuya, matagal mo na palang pinagplanuhan ito. Matagal nang magkaibigan ng pinuno ng Tingzu Pavilion at si Punong Lungsod Dugo. Kaya kapag nagpadala ng mensahe si Punong Lungsod Dugo, siguradong magpapadala ng kinatawan ng Tingzu Pavilion. Napakahusay mo talaga, kuya. Hindi dahil mahusay ako, kundi dahil ito sa takbo ng isip ng tao. Kamakailan lang ay dumanas ng matinding pagkatalo sina Feng Wujian. Kailangan nila ng paraan para maisalba ang kanilang dangal. Kaya tiyak na sasamantalahin nila ang pagkakataong ito para umatras. Ginoong Jiang, dumating na po ang sagong ipinadala ng pinuno ng Tingzu Pavilion. Kasalukuyan po siyang naghihintay sa bulwagan ng pagpupulong. Naintindihan ko. Ipagpaumanhin ninyo kung ako ay nahuli sa pagdating, mga Ginoo. Tingzu Pavilion. Bakit isang batang hilaw at walang karanasang tulad mo ang ipinadala rito? Para mamagitan sa usaping ito. Sapat na po ang aking kakayahan para rito. Kagalang-galang na sugo. Paano ba natin aayusin ang usaping ito? Madali lang yan. Magparaya po ang bawat panig. At lumagda kayo sa isang kasunduan ng pagtigil ng labanan. Doon na matatapos ang kaguluhang ito. Mayroon po akong mungkahi. Ano po ang masasabi ninyong lahat dito? Sa inyong lahat, bakit hindi tayo lumagda sa isang kasunduan ng pagtigil ng labanan sa loob ng 10 taon? Walang magaganap na labanan sa pagitan natin sa loob ng 10 taon. Pagkalipas ng 10 taon, saka na natin patunayan kung sino talaga ang mas malakas. Masyadong matagal ang 10 taon. 5 taon. Tama, pwede na rin ang 5 taon. Sang-ayon din ako sa 5 taon. Sang-ayon. Ito ang mapa ng depensa ng lungsod ng Shenhuang. Maaari ninyo po itong suriin anumang oras, Ginoo. Hindi ba kayo natatakot, pinuno, na ipagkalat ko ang mga lihim na ito? Ginoo, kung nais ninyong umalis, hindi po kayo mapipigilan.
Ngunit kung nais ninyong manatili, ituturing po namin kayong sariling pamilya. Ginoong Jiang, nais ko pong mag-alay ng isang tagay para sa inyo. Sa ganitong paraan, natapos na ang pag-aayos. Mauuna na po ako. Sa wakas, natapos din ang lahat. Pinuno, pansamantala lamang po ito. Ang ibig sabihin ni Ginoong Jiang, pagkalipas ng 10 taon. Sa oras na iyon, kailangan ay may sapat na lakas na ang lungsod ng Shenhuang para manalo. Kaya naman, sa loob ng 5 taong ito, kailangang mabilis na umunlad ang lungsod ng Shenhuang. Tama ka, kuya. Pagkalipas ng 5 taon, nandito pa rin kaya tayo. 32. Alam mo ba kung bakit ko pinili ang panahong ito? Hindi ko po alam. Dahil ba pagkalipas ng 5 taon, kailangan ko nang umabot sa mas mataas na antas ng lakas. Kuya, tataas na ba ang antas mo? Tama, at hindi lang ako ang gagawa nito. Kailangan mo ring sumabay sa akin na tumaas ang antas. Talaga po, syempre naman. Pagdating ng araw na iyon, magkasama nating lalakbayin ang mas malawak na mundo. Ginoong Jiang, narito na po pala kayo. Ginoong Jiang, ito po ang plano para sa hinaharap na pag-unlad ng lungsod ng Shenhuang. Pakisuri po ninyo. Pinuno, napakadetalyado at maayos po ng planong ito. Ito ay dahil sa tulong at gabay ninyo, Ginoong Jiang. Ngunit mayroon po akong isang kahilingan. Magsalita po kayo, pinuno. Sana ay si Ginoong Jiang na ang maging katapat ng lungsod ng Shenhuang. Elder, tulungan mo akong pamahalaan ang lungsod ng Shenhuang. Punong lungsod, sa tingin ko po ay hindi ko matatanggap ang desisyong ito. Bakit po, may sarili po akong landas na dapat lakbayin. Panandalian lang po akong dadaan dito sa lungsod ng Shenhuang. Subalit, umaasa pa rin akong makapananatili kayo ng mas matagal dito sa lungsod ng Shenhuang. Kahit 10 araw lang. Punong lungsod, hanggang 3 taon na lang po ang pinakamatagal na kaya kong ilagi rito. Maraming salamat sa tulong ninyo, Ginoong Jiang. Pagkalipas ng 3 taon, saan man kayo magpunta, bukas palagi ang pinto ng lungsod ng Shenhuang sa inyong pagbabalik. Masyado po kayong magalang, punong lungsod. Kuya, 3 taon talaga tayong mananatili rito. Siyempre naman. Sapat na ang 3 taon para lumago at lumakas ang lungsod ng Shenhuang. At sapat na rin iyon para makapaghanda tayo. Maghanda para saan? Maghanda sa ating pag-alis. Kuya, kailan ba tayo aalis? Maghintay pa tayo ng ilang araw. Kuya, 3 taon na ang nakalipas. Hindi ka ba nainip sa pananatili rito sa lungsod ng Shenhuang? Hindi naman. Sa loob ng 3 taong ito, patuloy lang ako sa pagsasanay. Malaki na ang iniunlad ng aking lakas. Kuya, tara na at galugarin natin ang mas malawak na mundo. Siyempre, gagawin natin yan. Halika na, oras na para umalis. Nariyan na. Ginoong Jiang, alis na ba talaga kayo? Punong lungsod, may mga bagay pa po akong kailangang asikasuhin. Kaya kailangan ko na pong umalis. Ginoong Jiang, ang tulong ninyo sa loob ng 3 taon ay hinding-hindi malilimutan ng lungsod ng Shenhuang. Masyado po kayong magalang, punong lungsod Qin. Ginoong Jiang, saan man kayo magpunta, asahan ninyong laging narito ang lungsod ng Shenhuang para suportahan kayo. Maraming salamat po, punong lungsod. Oy kuya, saan na tayo susunod na pupunta? Sa rehiyon ng Tianbei. Maganda sa rehiyon ng Tianbei. Nabalitaan kong may isang sinaunang guro roon. Oo, malaking tulong iyon sa pagsasanay natin. Napakaganda nga. Ito na ang pasukan ng rehiyon ng Tianbei. Kuya, pasok na tayo. Huwag muna tayong magmadali, may kailangan muna akong kalkulahin. Bakit, kuya, may problema ba? Ayon sa aking pagsusuri, may panganib na naghihintay sa atin sa kabundukang ito, kuya. Kung ganoon, papasok pa rin ba tayo? Siyempre, papasok tayo. Hindi natin makukuha ang gantimpala kung hindi natin haharapin ang panganib. Kuya, iba ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Siyempre naman, dahil ang lugar na ito ay isang mahiwagang bitag. Mahusay ang pagkagawa ng bitag na ito. Isa itong bitag na likha mismo ng kalikasan, na sadyang ginawa para ikulong ang sinumang manggahas na pumasok. Tingnan mo roon. Kuya, ano iyon? Iyon ang pinakapuso ng bitag. Kailangan ba natin itong sirain? Hindi natin kailangang sirain yan. Kailangan lang nating tanggalin ang bisa nito. Kuya, nagtagumpay ka. Simula pa lang ito. Ang tunay na panganib ay naghihintay sa unahan.
Kuya, napakabilis lumakas ng iyong kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay utang ko sa 3 taon ko sa lungsod ng banal na emperador. Mukhang ito na ang pasukan ng sinaunang guho. Kuya, papasok ba tayo? Siyempre naman. Pero kailangan nating mag-ingat. Sun-er, umurong ka. Mag-ingat ka, baka may mga patibong dito. Kuya, natatakot ako ng kaunti. Huwag kang matakot, narito si kuya. Kuya, tingnan mo. Ang mahiwagang sining ng 8 siyam. Kuya, ano iyon? Isang maalamat at pinakamalakas na sining. Sinasabing kapag naabot mo ang rurok nito, magkakaroon ka ng katawang hindi kailanman mamamatay. Napakahusay dahil sa aklat na ito. Tiyak na lalakas ako ng husto. Kuya, paano naman ako? Huwag kang mag-alala, angkop din sa iyo ang aklat na ito para sa pagsasanay. Magsasanay tayong dalawa ng magkasama. Nako, may patibong. Kuya, hindi. Anong gagawin natin? Takbo. Hay salamat, kuya, muntik na tayong mamatay roon. Tama, pero hindi rin biro ang nakuha nating kayamanan. Pagkatapos nilang lisanin ang sinaunang guho, naglakbay sina Jiang Bai at ang Gintong Uwak sa rehiyon ng Tianbei. Sa buong paglalakbay nila, nasaksihan nila ang natatanging kultura at pamumuhay sa rehiyon ng Tianbei. Matapos ang 6 na buwan ng paglalakbay, ang lakas ni Jiang Bai at ng Gintong Uwak ay labis na umunlad at lumakas. Kuya, saan na tayo pupunta ngayon? Sa Zhongzhou. Zhongzhou, tama. Ang Zhongzhou ang sentro ng mundong Tianling. Doon nagtitipon ng hindi mabilang na malalakas na eksperto. Ito ang pinakamagandang lugar para lalong mapalakas ang ating sarili. Napakagaling, kaya naman, nagsimula ng maglakbay ang dalawa patungo sa direksyon ng Zhongzhou. Ito po ang inyong susi, mahal na panauhin. Kuya, ganoon ba talaga kaganda sa Zhongzhou? Siyempre naman. Ang Zhongzhou ang sentro ng mundong Tianling. Doon nagtitipon ng napakaraming malalakas na nilalang. Doon, makakatagpo tayo ng mas matitinding hamon. Ang galing, hindi na ako makapaghintay. Magpahinga muna tayo ng ilang araw dito sa lungsod ng Tianbei para makapag-ipon ng lakas bago tayo magpatuloy patungong Zhongzhou. Sige, mukhang handa na tayo. Oras na para umalis. Sadyang pambihira talaga ang Zhongzhou. Kuya, nararamdaman ko ang napakalakas na enerhiyang espiritual dito. Ang Zhongzhou ang sentro ng mundong Tianling. Kaya natural lang na masagana ang enerhiyang espiritual dito. Kung magsisanay tayo rito, magiging mas mabilis at mas madali ang ating pag-unlad. Manatili muna tayo rito sa lungsod ng Tianzhong para unti-unti nating malaman ang takbo ng buhay sa Zhongzhou. Sige po. Kuya, kailangan ba nating sumali sa anumang sekta o paksayon? Hindi. Hindi muna natin kailangang sumapi sa kahit anong paksayon sa ngayon. Kung ganoon, paano tayo mabubuhay at makakatayo sa sarili nating mga paa rito, sa pamamagitan ng sarili nating lakas? Gamit ang misteryosong sining ng 80 siyam, may sapat na tayong kakayahan para igalang at makatayo rito sa Zhongzhou. Ang galing mo talaga, kuya. Hindi ako ang magaling, kundi ang misteryosong sining ng 80 siyam. Isa itong maalamat at pinakamataas na uri ng sining ng pagsasanay. Kapag sinanay mo ito hanggang sa kasukdulan, maaari kang magkaroon ng katawang walang kamatayan. Katawang walang kamatayan, tama. Ngunit bago mo marating ang kasukdulan nito, napakahabang panahon pa ang kailangang dumaan. Kuya, naniniwala akong kaya mong marating ang karurok ng iyong lakas. Salamat, 32. Pasok po kayo, Ginoong Jiang. May nagpapabigay po nito sa inyo. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Hindi po niya binanggit ang kanyang pangalan. Sinabi lang po niyang iabot ko ito sa inyo. Ang leader ng alyansa ng Tianzhong. Ginoong Jiang, matagal na po kayong hinihintay ng pinuno sa bulwagan ng pagpupulong. Ginoong Jiang, narito ka na pala. Magandang araw po, pinuno.
Ginoong Jiang, ilang araw na kitang pinagmamasdan. Hindi biro ang taglay mong lakas. May balak ka bang sumapi sa aming alyansa ng Tianjong? Pinuno, sa ngayon ay wala pa po akong balak sumali sa alinmang grupo o alyansa. Ginoong Jiang, hindi madaling magtagumpay at makatayo rito sa Zhangzhou. Kung wala kang malakas na pangkat na sumusuporta sa iyo, mahihirapan kang magtagumpay sa katagalan. Maraming salamat sa paalala, Pinuno. Ngunit may sarili po akong mga plano. Kung gayon, ano ba ang mga plano mo, Ginoong Jiang? Nais ko pong umasa sa sarili kong lakas upang makatayo rito sa Zhangzhou. Napakalaki ng iyong ambisyon, Ginoong Jiang. Ngunit kailangan pa rin kitang paalalahanan. Mahihirapan kang marating ang malayo kung mag-isa ka lang na lumalaban dito sa Zhangzhou. Maraming salamat po sa paalala, Pinuno. Mag-iingat po ako. Kung iyan ang pasya mo, Ginoong Jiang, hindi na kita pipilitin pa. Subalit mayroon sana akong isang hiling. Sana ay mapagbigyan mo ako, Ginoong Jiang, na tulungan ang alyansa ng Tianjong sa ilang maliliit na bagay sa hinaharap, hanggat hindi ito sumasalungat sa aking mga prinsipyo. Maaari ko pong pag-isipan. Siyempre naman, hinding-hindi ko hihilingin sa iyong gumawa ng mga bagay na labag sa iyong mga prinsipyo. Sige, pumapayag ako. Maraming salamat, Ginoong Jiang. Tutulungan ba talaga natin ang alyansa ng Tianjong? Sa ngayon, hindi pa kailangan. Pumayag lang tayo sa hiling ng pinuno. NG-bot kung paano natin sila tutulungan. At kung kailan natin gagawin yon, tayo pa rin ang magpapasya. Kuya, napakatalino mo talaga. Hindi ito sa talino, kundi maging maingat. Dito sa Zhangzhou, kailangan nating mag-ingat sa bawat hakbang natin. Saner, magpapakadalubhasa muna ako ng mag-isa. Kuya, mag-insayo ka ba ng mag-isa? Oo. Nararamdaman kong malapit ko nang maabot ang antas ng kaluluwa. Napakagandang balita niyan. Kuya, galingan mo. Habang nag-insayo ako, kailangan mo ring magsikap sa iyong pagsasanay. Huwag kang mag-alala, kuya. Magsisikap din ako sa pagsasanay. Nagtagumpay ako. Kuya, lumabas ka na ba? Oo. Kuya, nalagpasan mo ba ang iyong hangganan? Tama. Nakarating na ako sa simula ng antas ng kaluluwa. Kuya, napakahusay mo talaga. Ikaw rin naman, hindi ka nagpapahuli. Sa tingin ko, malapit mo na ring malagpasan ang iyong hangganan. Kuya, nararamdaman kong malapit ko nang maabot ang gitnang bahagi ng gintong core. Pagpatuloy mo lang ang maayos na pagsasanay. Huwag kang magpapakampante. Huwag kang mag-alala, kuya. Saner, may malakas na mandirigmang papalapit. Sandali, sandali, huwag mong gawin yan. Huwag kang padalos-dalos. Pinuno, ano pong ibig sabihin nito? HMPH. Ginoong Jiang, may nag-alok ng malaking halaga para sa iyong ulo. HMPH. At pumayag ka naman. Ginoong Jiang. Napakalaki ng tukso ng salapi. Kung ganoon, subukan mo. Xiaobai. Ginoong Jiang, nagkamali po ako. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Tama. Sandali, Ginoong Jian. Handa kong ibigay ang lahat ng aking kayamanan para lang sa aking buhay. Hindi ko kailangan ng iyong kayamanan. Kuya, ano na ang gagawin natin ngayon? Aalis tayo sa lungsod ng Tianjong. Saan naman tayo pupunta? Sa susunod na lungsod. Kuya, saan tayo pupunta ngayon? Sa pinakasentro ng kaharian ng Tianling. Sa banal na lupain ng Tianling. Sa banal na lupain ng Tianling, tama. Balita ko, iyon ang pinakabanal na lugar sa buong kaharian ng Tianling. Ito rin ang pinaka-pinapangarap na mapuntahan ng mga may taglay na kapangyarihan. Ang galing. 32, kailangan nating mag-ingat. Hindi ordinaryo ang proteksyong mahika na ito. Kuya, paano tayo papasok? Pinag-aaralan ko pa. Nahanap ko na. Terra.
Pumasok na tayo. Kuya, napakaganda at kamangha-mangha naman ng lugar na ito. Tama ka, sadyang pambihira talaga ang sagradong lupain ng Tianling. Mga manlalakbay mula sa labas. Ano ang inyong layunin sa pagpunta sa aming sagradong lupain? Ako po si Jiang Bai. Naparito ako para bisitahin ang sagradong lupain ng Tianling. Jiang Bai, ngayon ko lang narinig ang pangalang iyan. Nais ko po sanang magsanay dito sa sagradong lupain ng Tianling. Sana po ay pahintulutan ako ng kagalang-galang na elder. Upang makapagsanay sa sagradong lupain na ito, kailangan mo munang dumaan sa isang pagsubok. Isang pagsubok, walang problema. Kapag nalampasan mo lang ang pagsubok, saka ka makakapagsanay sa sagradong lupain. Sige po, Elder, sabihin niyo po ang pagsubok. Napakasimple lang ng pagsubok. Kailangan mo lang talunin ang isa sa mga alagad ng sagradong lupain. Kapag nagawa mo yon, pasado ka na. Ako si Wang Shi, bigyan mo ako ng magandang laban. Sige, simulan natin. Natalo ako. Mahusay. Maaari ka nang manatili at magsanay dito sa sagradong lupain. Maraming salamat po, Elder. Zongzo. Ako, si Jiang Bai, ay nagbabalik na. Kuya, napakahusay mo talaga. Utang ko ang lahat ng ito sa sagradong lupain ng Tianling. Napalakas at napakasagana ng espiritual na enerhiya rito. Mas madali at mas mabilis ang ating pagsasanay rito. Anong nangyayari? Hindi ko alam, parang may malaking kaganapang mangyayari. Tara, tingnan din natin. Makinig kayo, aking mga alagad. Palapin ng magbukas ang nakatagong kaharian ng Tianling. Ang nakatagong kaharian ng Tianling ang pinakamahiwagang lugar sa buong mundo ng Tianling. Naglalaman ito ng walang katapusang kayamanan at mga pambihirang pagkakataon upang lumakas. Ngunit bago kayo makapasok sa kahariang ito, kailangan nyo munang pumasa sa gaganaping pagpili, ang nakatagong kaharian ng Tianling. Kuya, gusto mo bang pumasok doon? Siyempre naman. Pero kailangan muna nating makapasa sa pagpili. Hahatiin sa dalawang yugto ang pagpili. Ang unang yugto ay ang paligsahan sa pakikipaglaban. Ikalawang yugto ng pagsubok. Magsisimula na bukas ang unang yugto ng tunggalian. Maaaring sumali ang lahat ng mga alagad. Sa huli, pipiliin ang nangungunang 10. Kuya, balak mo bang so? Mali, syempre naman, pambihirang pagkakataon ang makapasok sa lihim na lupain ng Tianling. Hinding-hindi ko ito palalampasin. Sigurado akong makakapasa ka, kuya. Salamat, Saner. Pero hindi pa rin tayo dapat magkampante. Malalakas ang mga alagad ng banal na lupain. Lalo na ang ilang mga pangunahing alagad doon. Mag-iingat ka, kuya. Huwag kang mag-alala, mag-iingat si kuya. Ling Feng, mukhang hindi biro ang mga kalaban natin ngayon. Kuya, papasok ka ba sa loob? Pwede rin ba kaming pumasok? Isang tao lang ang pwedeng pumasok sa pagsubok na ito, pero pwede mo akong hintayin dito sa labas. Napakasimple lang ng pagsubok. Kailangan mo lang mabuhay ng isang buwan sa loob ng maliit na misteryosong lupain. Ang unang 10 makakalabas. Ang siyang makakapasok sa lihim na lupain ng Tianling. Isang aklat tungkol sa mga mahiwagang porma sayon. Sa wakas, dahil sa aklat na ito, tiyak na lalong lalakas ang kakayahan ko sa mga mahiwagang porma sayon. Sandali, isang patibong. Buisit. Haojia. Magaling. Nalagpasan ninyong lahat ang pagsubok. Bukas na bubuksan ang lihim na lupain ng Tianling. Kuya, nakalabas ka na. Oo, nalagpasan ko ang pagsubok. Napakahusay mo talaga, kuya. Unang hakbang pa lang ito.
May mas malalaking hamon pa tayong kailangang harapin. Maraming natatanging biyaya sa lihim na lupain ng Tianling, ngunit puno rin ito ng panganib. Mag-iingat kayo roon. Tandaan ninyo, bumalik kayong buhay. Tunay ngang kahanga-hanga ang lihim na lupain ng Tianling. Isang mahiwagang halamang gamot na may 1,000 taon na ang gulang. May dumarating. Lumabas ka riyan. Alam kong nandyan ka. Ling Feng, anong balak mong gawin? Kukunin ko ang ulo mo. Sa tingin mo ba kaya mo ako? Hindi maaari. Paano ka naging ganito kalakas? Dahil hindi ako ganoon kaina tulad ng iniisip mo. Oras na para umalis. Kuya, nakalabas ka na pala. Oo, nagbabalik na ako. Kuya, naabot mo na ba ang huling yugto ng Antas Bathala? Mas malakas na ako ngayon kumpara noon. Utang ko ang lahat ng ito sa lihim na lupain ng Tianling. Kuya, saan na tayo pupunta susunod? Sa mataas na mundo. Tama. Ang mundo ng Tianling ay isang mababang mundo lamang. Mayroon pang mataas na mundo sa itaas natin. Mas malawak pa ang mundong iyon. Puno ito ng mga malalakas na nilalang. Napakahusay. Magpapahinga muna tayo ng ilang araw sa lungsod ng Chanti. At pagkatapos, tutuloy na tayo sa mataas na mundo. Sige, kuya, susundin ko ang gusto mo. Para makapunta sa mataas na mundo, kailangan mong lampasan ang pagsubok ng kaitaasan. Napakahirap ng pagsubok na ito. Ang mga makakapasa lamang ang bibigyan ng karapatang pumasok doon. Kung gusto mong makapasok sa mataas na mundo, kailangan mong malampasan ang pagsubok. Napakasimple lang ng pagsubok na ito. Kailangan mo lang akong talunin para makapasa ka. Sige, magsimula ka. Kahanga-hanga. Maaari ka nang pumasok sa mataas na mundo. Tunay ngang pambihira ang mataas na mundo. Kuya, nararamdaman ko na napakalakas ng espiritual na enerhiya rito. Tama ka. Mas masagana ang espiritual na enerhiya sa mataas na mundo kumpara sa mababang mundo. Ang pag-insayo rito ay magiging mas mabilis at mas mabisa. Masalimuot pala talaga ang mataas na mundo. Ang pinakamalakas na paksayon dito ay ang Tianting. At kasunod nito ang iba't ibang sekta ng mga immortal at mga demonyo. Kuya, may sasalihan ba tayong paksayon? Hindi. Sa ngayon, hindi muna natin kailangang sumali sa kahit anong paksayon. Kung ganoon, paano tayo mabubuhay at makakatatag dito? Sa pamamagitan ng ating lakas. Hanggat narito ako, tiyak na makakagawa tayo ng sariling puwang sa mataas na mundo. Iniimbitahan ka ng Tianting na sumali sa kanila. Makakatanggap ka ng walang katapusang yaman at mga pagkakataon. Kung tatanggihan mo ang Tianting, hindi ka makakahakbang ng payapa sa mataas na mundo. Nakapag-isip-isip na ako, hindi ako sasali sa Tianting. Hindi maaari. Paano ka naging ganito kalakas? Dahil hindi ako kasing hina ng inaakala mo. Kuya, sikat ka na ngayon sa kaitaasan. Ang katanyagan at kayamanan ay walang saysay. Ang tunay na mahalaga ay ang lakas. Jiang Bai, pinatay mo ang sugo ng Korte Celestial. Ngayon na ang huling araw mo. Sino ka para magmalaki, huwag kang masyadong mayabang. Ord. Hindi maaari. Paano ka naging ganoon kalakas? Dahil hindi ako kasing hina ng inaakala mo. Matapos talunin ng makalangit na hari, lalong sumikat si Jiang Bai sa buong kaitaasan. Sa mata ng lahat, siya na ngayon, ang natatanging malakas na kayang humamon sa Korte Celestial. Kuya, saan tayo pupunta ngayon? Sa pinakasentro ng kaitaasan. Sa Korte Celestial. Sa Korte Celestial, hahamunin mo ang Korte Celestial. Tama. Walang tigil ang Korte Celestial sa pagtugi sa atin. Mas mabuti pang ako na ang unang umatake, para matapos na ang gulong ito ng tuluyan. Tunay ngang kahanga-hanga ang Korte Celestial. Kuya, papasok talaga tayo sa loob. Siyempre naman. Korte Celestial, narito si Jiang Bai para hamanin kayo. Jiang Bai, napakalakas ng loob mo. Nang ahas ka talagang hamanin ako, ang Emperor ng Korte Celestial. Naparito ako ngayong araw, para lang hamanin ka, sige. Tinatanggap ko ang hamon mo.
Hindi maaari. Paano ka naging ganoon kalakas? Dahil ako si Jiang Bai. Kuya, nagawa mo. Simula pa lang ito. Sandy, tingnan mo kung gaano kalawak ang mundong ito. Kuya, saan naman tayo pupunta pagkatapos nito? Kung saan may hamon, doon tayo pupunta, napakahusay.